Pinalayas ako ng lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay habang duguan ang mga kamay na pinadurog niya. Sa mismong anibersaryo namin, nagpapakasarap siya sa piling ng kanyang kabit habang ako'y nakahandusay sa malamig na sahig. Baliw ka, Gianna. Ang walang awa niyang husga. Ngunit mula sa mga basag kong buto, babangon ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw nila. Handa na ba silang tikman ang aking paghihiganti? Pinalayas ako ng lalaking pinag-alayan ko ng aking buhay. Habang duguan ang mga kamay na pinadurog niya sa mismong anibersaryo namin, nagpapakasarap siya sa piling ng kanyang kabit. Baliw ka, Gianna. Ang walang awa niyang husga. Ngunit mula sa mga basag kong buto, babangon ako upang bawiin ang lahat ng ninakaw nila. Handa na ba silang tikman ang aking paghihiganti? Ipapasok natin siya sa mental hospital bukas na bukas din. Wala na siyang silbi, ma. Nababaliw na si Gianna, palagi na lang naghihinala. Mas kailangan ni Clara ang posisyon niya sa kumpanya, lalo na't dala-dala niya ang magiging tagapagmana ko. Ang mga salitang iyon ay tumarak na parang yelong patalim sa dibdib ni Gianna. Nakatayo siya sa labas ng siwang ng pintuan ng kusina. Nanginginig ang mga daliri habang mahigpit na hawak ang isang mamahaling kahon. Iyon ang cake na buong magdamag niyang inihanda at pinalamutian para sa kanilang ika-7 anibersaryo ng kasal. 7 taon ng pawis, luha at pag-aalay ng kanyang sariling pangarap para buuin ang imperyo ng pamilyang Luke na nagsimula lamang sa isang maliit na karinderya. Mula sa kinatatayuan niya, rinig na rinig niya ang matinis at mapanguyam na tawa ng kanyang biyenang si Doña Carmen. Tama ang desisyon mo, Lucas. Utang na loob na niya sa atin na pinulot natin siyang walang-wala noon. Ngayon, gusto pa niyang angkinin ang tagumpay mo. Ipasa mo na kay Clara ang pamamahala ng mga restaurant. At least si Clara, galing sa mabuting pamilya. At higit sa lahat, hindi baog. Unti-unting nawalan ng lakas ang mga braso ni Gianna. Bumagsak ang kahon ng cake sa malamig na marmol na sahig. Ang matamis na icing na sumisimbolo sa kanyang tapat na pag-ibig ay nayupi at nawasak, kasabay ng tuluyang pagkadurog ng kanyang mundo. Ang tunog ng pagbagsak nito ang nagpatahimik sa mga nag-uusap sa loob. Dahan-dahang itinulak ni Gianna ang pinto. Pumasok siya sa kusina. Ang kanyang mga mata ay namumula. Puno ng mga luhang nagbabadyang tumulo, ngunit pinipigil ng labis na puot. Bumungad sa kanya ang lalaking minahal niya nang higit sa sarili nitong buhay. Nakaupo si Lucas, ang kanyang asawa, habang kandong ang isang magandang babae na nakapulupot ang mga braso sa kanyang leeg. Si Clara, ang sekretarya nitong nagpapanggap na inosente sa tuwing kaharap siya. Buntis ang kabit mo, Lucas? Nanginginig ang boses ni Gianna, ngunit ang bawat salita ay may diin. At ako ang idedeklara ninyong baliw para manakaw ninyo ang lahat ng pinaghirapan ko? Nabigla si Lucas ngunit mabilis na napalitan ng inis ang kanyang ekspresyon. Sa halip na makonsensya, tiningnan niya si Gianna mula ulo hanggang paa nang may matinding pandidiri. Huwag kang gumawa ng iskandalo rito, Gianna. Tingnan mo nga ang sarili mo. Amoy kusina ka. Puro mantika ang damit mo. Paano kita ipagmamalaki sa mga business partners natin? Si Clara, binibigay niya ang mga hindi mo kayang ibigay. Bago pa man makasagot si Gianna, mabilis na umiyak si Clara. Humigpit ang hawak ng babae sa braso ni Lucas at nagtago sa likod nito. Lucas, I'm scared. Ang sama ng tingin niya sa akin. Baka saktan niya ang baby natin. Pag-iinarte ni Clara habang hinihimas ang tiyan nito na wala pa namang bakas ng pagbubuntis. Ganoon na lamang ang galit na umakyat sa ulo ni Gianna. Lumapit siya. Nais sanang sampalin ang makapal na mukha ng asawang nagtaksil sa kanya. Ngunit hindi pa man dumadapo ang kanyang kamay, mabilis na tumayo si Lucas. Umigting ang panga ng lalaki. Sa ngalan ng pagprotekta sa kanyang kabit, buong lakas at walang pakundangang itinulak ni Lucas ang kanyang asawa.
Napakalakas ng puwersa ng pagkakatulak na yon. Nawalan ng balanse si Gianna. Tumilapon ang kanyang maliit na katawan patungo sa direksyon ng nakabukas na mabigat na bakal na pintuan ng walk-in freezer. Sa pagtatangka niyang saluhin ang kanyang pagbagsak, naiharang niya ang kanyang dalawang kamay sa mismong bisagra ng makapal na pinto. Kasabay ng pagbagsak ng kanyang timbang ay ang kusang pagsara ng dambuhalang pintuang bakal dahil sa bigat nito. Isang nakakakilabot na pagngirit ng nabaling buto at napunit na litid ang pumunit sa katahimikan ng kusina. Ang dalawang kamay ni Gianna, ang mga kamay na nagluto, nag-alaga, at nagtayo ng yaman ng pamilyang ito, ay walang awang naipit at nadurog sa pagitan ng malamig na bakal. Ngunit walang lumabas na hiyaw sa bibig ni Gianna. Namumilog ang kanyang mga mata habang ang hininga niya ay natrap sa kanyang lalamunan. Namamanhid ang kanyang buong pagkatao sa tindi ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Napaluhod siya sa sahig, tanging ang mabibigat na paghinga at ang tahimik na pag-agos ng luha ang nagpapatunay na buhay pa siya. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, duguan, nangingitim. Ang mga daliri niyang sanay, humawak ng kutsilyo at magmasa ng harina ay nakangiwi sa hindi natural na direksyon. Sa kabila ng madugong tanawin, walang bakas ng awa sa mukha ni Lucas. Hinawakan nito ang baywang ni Clara at iginiya palabas ng kusina. Iniiwasang matapakan ang dugong umaagos sa sahig. "You're insane, Gianna. Baliw ka na talaga, kaya sinasaktan mo ang sarili mo. Diyan ka mabulok." Iyon ang huling malamig na litanya ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar, bago nito tuluyang tinalikuran ang naghihingalo nitong asawa. Tanging ang malamig na simoy ng hanging nagmumula sa aircon ang yumakap sa nanginginig na katawan ni Gianna. Nakahandusay siya sa sahig, nag-iisa. Ang pulang likido mula sa kanyang mga kamay ay unti-unting humahalo sa nasirang cake na nasa kanyang harapan. Nanghina ang kanyang paningin, ngunit sa gitna ng paglabo ng kanyang paligid, gamit ang isang duguang daliri na halos hindi na niya maramdaman, pilit niyang pinunasan ang mantsa ng icing sa sahig. Isa itong nakasanayang kilos, isang trahedya ng pagiging isang asawang sanay laging mag-ayos ng gulo ng iba, kahit sarili na niya ang nawawasak. Saan siya nagkamali? Sapat na ba ang dugong inialay niya para mabayaran ang sumpa ng utang na loob na sumira sa kanyang buhay? Habang unti-unting pinipikit ng dilim ang kanyang mga mata, ang tanging naiwan sa kanyang isipan ay ang tunog ng papalakas na ulan sa labas at isang tanong na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang basag na puso. Makakabangon pa ba ang isang babaeng pinutulan ng mga pakpak at tinanggalan ng mga kamay? Ang nakakapasong liwanag mula sa pundidong ilaw ng kisame ang unang sumalubong sa kamalayan ni Gianna. Wala na siya sa malamig na sahig ng kusina. Pinalitan iyon ng amoy, ng matapang na alkohol, kalawang, at ng masangsang na amoy ng gamot sa isang pampublikong ospital. Nang subukan niyang igalaw ang kanyang mga daliri, isang matinding hapdi ang mabilis na gumapang mula sa kanyang mga braso patungo sa kanyang utak. Hindi ito simpleng kirot. Tila may libu-libong karayom na sabay-sabay na ibinabaon sa kanyang mga laman, habang ang mga buto niya ay parang giniling na salamin na patuloy na bumabaon sa kanyang mga litid sa bawat maliit na paghinga niya. Isang nurse na may bakas ng matinding pagod sa muka ang nakatayo sa kanyang gilid. Maingat na binabalot ng pansamantalang bendahe ang kanyang mga kamay. Sinubukan ni Gianna na magsalita, ngunit tanging isang paos na ungol ang lumabas sa kanyang tuyong mga labi. "Mrs., huwag po kayong malikot. Kailangan nyo ng agarang operasyon para maisalba ang mga daliri ninyo," ang sabi ng nurse. Ang boses ay puno ng awa ngunit nagmamadali. "Kailangan po namin ng pirma ng asawa ninyo o kahit sinong kapamilya para sa consent at sa paunang bayad. May maaari ba kaming tawagan?" Sa kabila ng pagkahilo, pinilit ni Gianna na ibigay ang numero ng kanyang asawa.
May maliit na bahagi ng kanyang pusong umaasa na marahil, sa kabila ng lahat, babalikan siya ni Lucas. Na marahil ay isang masamang panaginip lamang ang nangyari kanina. Kinuha ng nurse ang telepono ng ospital at nagdial. Matapos ang ilang sandali ng paghihintay, inilapit ng nurse ang telepono sa tainga ni Gianna. Isang pamilyar na boses ng babae ang sumagot. Hindi si Lucas. Hello? Sino ito at nanggugulo sa ganitong oras? Ang matinis ngunit malanding boses ni Clara ang umalingaw-ngaw sa kabilang linya. Clara, hirap na bulong ni Gianna. Ang kanyang boses ay nanginginig sa sakit at galit. Nasaan ang asawa ko? Kailangan ko si Lucas. Isang mapang-uyam na halakhak ang sumagot sa kanya. Ang tunog ng tawang iyon ay mas masakit pa sa mga nadurog niyang buto. Gianna, buhay ka pa pala pagkatapos mong magwala at sakta ng sarili mo. Huwag mo na siyang istorbohin. Mahimbing na ang tulog ng asawa ko dito sa tabi ko. Pagod siya sa pag-aalaga sa akin. Kawawa ka na naman. Siguro kailangan mo na talagang magpahinga ng matagal sa loob ng mental hospital para hindi ka na makapanakit ng ibang tao. Isang malamig na tono ang naghudyat na tuluyan ng pinutol ni Clara ang linya. Kasabay ng pagkawala ng koneksyon ay ang tuluyang pagguho ng natitirang lakas ni Gianna. Kinapos siya ng hininga. Nagsimulang manikip ang kanyang dibdib habang ang mga luha ay nag-uunahang pumatak mula sa kanyang mga mata. Wala na. Wala na ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang kabataan. Wala na ang pamilyang inakala niyang sasalo sa kanya. Siya ay tuluyan ng itinapon na parang isang walang kwentang basura sa gilid ng kalsada. Napalitan ng pag-iyak ang kanyang mga paghikbi. Isang iyak ng isang taong inalisan ng karapatang mabuhay. Sa gitna ng kanyang pagwawala at kawalan ng pag-asa, isang mainit at pamilyar na kamay ang dumapos sa kanyang nanginginig na balikat. Ang hawak na yon ay hindi nag-aapura. Ito ay matatag, nagbibigay ng kaligtasan, at puno ng hindi maipaliwanag na pamilyaridad. Hush, Gianna, ako na ang bahala. Isang malalim at baritonong boses ang bumasag sa maingay at magulong paligid ng emergency room. Napatigil si Gianna sa paghikbi. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga matang nanlalabo sa luha. Sa harap niya, nakatayo ang isang matangkad na lalaking nakasuot ng puting uniforme ng doktor. Ang mga mata nito, na noon ay palaging puno ng ningning, sa tuwing titingin sa kanya, ay ngayon ay nababalot ng matinding lungkot, pag-aalala, at pilit na itinatagong puot sa sinumang gumawa nito sa kanya. Si Theo, ang tanyag na orthopedic surgeon, ang lalaking minsang inalok siya ng kasal, ang lalaking tinalikuran niya dahil sa bulag na utang na loob sa pamilya ni Lucas. Hindi makapaniwala si Gianna na sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, ang lalaking pinili niyang saktan noon ang siya pang nag-iisang liwanag na susundo sa kanya. Tiningnan ni Theo ang mga kamay ni Gianna na balot ng duguan at maduming bendahe. Umigting ang panga ng doktor. Ang mga daliring ito ang pinakamahalagang yaman ni Gianna. Ang mga kamay na sanay lumikha ng mga obra maestrang pagkain. Ngayon, halos hindi na ito makilala sa tindi ng pinsala. Nakita ni Gianna kung paano lumunok si Theo. Pinipigilan ang sariling emosyon upang manatiling propesyonal. Bago pa man siya turukan ng anesthesia upang maibsan ng kirot, may ginawa si Theo na tuluyang nagpalambot sa matigas at naguguluhang puso ni Gianna. Dumukot ang doktor ng isang malinis at puting panyo mula sa bulsa ng kanyang uniforme. Imbes na ipaubaya sa mga nurse, siya mismo ang dahan-dahang nagpunas sa mga natuyong dugo, pawis at luha sa noo at pisngi ni Gianna. Ang bawat haplos niya ay puno ng labis na pag-iingat. Tila ba si Gianna ay isang mamahaling porselana na natatakot siyang mabasag ng tuluyan. Ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng malamig na bagyo. Nandito na ako. Hindi kita pababayaan. Tahimik na bulong ni Theo. Sapat lamang upang silang dalawa ang makarinig. Unti-unting tumalab ang gamot na pampamanhid.
Ang matinding sakit sa kanyang mga kamay ay dahan-dahang nabawasan at napalitan ng antok. Sa unang pagkakataon, mula nang mangyari ang trahedya, nakaramdam si Gianna ng kapayapaan. Gusto na niyang ipikit ang kanyang mga mata at magpahinga sa piling ng taong tunay na nagpapahalaga sa kanya. Ngunit bago pa man siya tuluyang kainin ng antok, isang nakakabahalang balita ang nagpaggising sa kanyang diwa. Lumapit ang isang nurse kay Dr. Theo. May hawak na isang manipis na folder. "Doktor, may mga dumating pong kinatawan mula sa pamilya ng asawa ng pasyente." Mahinang ulat ng nurse, ngunit sapat upang marinig ni Gianna. Isang saglit na pag-asa ang dumaan sa isip niya, ngunit agad itong pinatay ng mga sumunod na salita. Hindi po sila nandito para magbayad o pumirma para sa operasyon. May dala po silang mga dokumento, isang court order at psychiatric evaluation na nagpapatunay na ang pasyente ay may matinding problema sa pag-iisip. Nais po nilang pilitin siyang ilipat sa isang selyadong pasilidad ng mental hospital ngayong gabi rin. Ang paningin ni Gianna ay napako sa malamig at puting papel na hawak ng nurse. Sa ibaba nito ay isang malinaw at madugong pulang selyo. Isang tatak na magpapatunay na siya ay baliw at tuluyang tatanggalan ng karapatang mabuhay bilang isang malayang tao. Ang nakakapasong lamig ng gabi ay tila pumasok sa loob ng emergency room nang bumukas ang pintuan. Wala ni isang salita ang namutawi, ngunit ang amoy ng mamahaling pabango na humalo sa amoy ng gamot ay sapat na upang magtayuan ang mga balahibo ni Gianna. Nakatayo sa paanan ng kanyang kama si Doña Carmen. Ang kanyang biyenan ay nakasuot ng eleganteng itim na bestida at mamahaling perlas sa leeg. Isang kasuotan na tila nagluluksa, ngunit ang mga mata nito ay kumikinang sa mapanlinlang na tagumpay. Sa kamay ng matanda ay isang makapal na folder at sa ibabaw nito ay ang malamig na puting papel na may pulang selyo. "Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo, Gianna." Malamig na panimula ni Doña Carmen habang unti-unting lumalapit sa gilid ng kama. Ang boses nito ay pilit pinalalambot, ngunit nababakas ang matinding pagkadiri. "Sabi ko na nga ba at tuluyan nang bumigay ang pag-iisip mo? Kung hindi ka ba naman nasisiraan ng ulo, bakit mo isisiksik ang mga kamay mo sa bakal na pinto?" Hindi makapagsalita si Gianna. Namimilipit ang kanyang sikmura sa pambabaliktad ng katotohanan. Gusto niyang isigaw na si Lucas ang gumawa nito sa kanya, na sinadya siyang itulak ng kanyang sariling asawa upang protektahan ang kabit nito. Ngunit ang kanyang lalamunan ay parang tinikang tuyo. Walang lumalabas, kundi mga impit na paghikbi. Inilapag ni Doña Carmen ang isang pahina ng dokumento sa dibdib ni Gianna. Kasunod ang isang itim na ballpen. "Pirmahan mo ang special power of attorney na ito." Utos ng matanda na may kasamang malambing ngunit nakamamatay na banta. "Ililipat mo ang lahat ng karapatan mo sa mga restaurant, sa mga recipe ng nanay mo, at sa lahat ng bank accounts mo sa pangalan ni Lucas. Kapalit nito, hindi ka namin itatapon sa isang murang pasilidad para sa mga baliw. Babayaran namin ang isang pribado at magandang kwarto para sa iyo sa mental hospital. Tutal, iyon naman ang kailangan mo ngayon. Ang magpagamot." Umiling si Gianna. Ang kanyang mga luha ay nag-uunahang bumagsak sa kanyang mga pisngi. Ang restaurant na yon ay ang tanging alaala ng kanyang yumao at mahirap na ina. Iyon ang kanyang dugo at pawis. "Huwag kang maging makasarili, Gianna." Ang tono ni Doña Carmen ay naging matalim. Ginamit nito ang pinakamabisang lason na matagal nang pumapatay sa pagkatao ni Gianna. "Huwag mong kalimutan kung saan ka galing. Pulubi ka nang ampunin ka ng asawa ko. Pinakain ka namin, pinag-aral, binihisan. Malaki ang utang na loob mo sa pamilyang ito. Panahon na para magbayad ka. Hayaan mo na si Lucas at si Clara na bumuo ng masayang pamilya gamit ang mga naipundar ninyo. Wala ka na ring silbi bilang asawa. Isa ka ng pilay na walang kakayahang magbigay ng anak." Ang mga salitang iyon ay tumimo sa pinakasentro ng kaluluwa ni Gianna.
Ibinaling niya ang kanyang paningin sa kanyang sariling mga kamay na balot ng makapal at dugo ang bendahe. Wala na siyang silbi. Hindi na siya makakapagluto. Hindi na siya makakayakap. Baka nga totoo ang sinasabi nila. Baka ang lahat ng ito ay kabayaran lamang sa utang na loob na hindi niya matapos-tapos bayaran. Sa sobrang bigat ng kanyang konsensya at tindi ng pang-aabuso sa kanyang isipan, dahan-dahang gumalaw ang kanyang naninigas na braso. Pinilit ng kanyang nadurog na mga daliri na abutin ng bolpen. Handa na siyang isuko ang lahat para matapos na ang kanyang paghihirap. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng bolpen sa papel, isang malakas na pag-agaw ang yumanig sa hangin. Walang pag-aalinlangang kinuha ni Dr. Teo ang dokumento mula sa dibdib ni Gianna. Ang mga mata ng doktor ay nag-aapoy sa matinding galit habang tinititigan ang mapanlinlang na biyenan. Hindi siya nag-aksaya ng panahon upang basahin ang buong nilalaman nito. Sa isang mabilis at matapang na kilos, pinunit ni Teo ang makapal na dokumento. Ang tunog ng napupunit na papel ay tila musika ng paglaya, habang ang mga piraso nito ay dahan-dahang bumagsak sa sahig na parang mga tuyong dahon na walang halaga. Anong karapatan mong punitin iyan? Galit na bulyaw ni Doña Carmen na wala ang kanyang pino at eleganteng postura. Wala kang pakialam sa usaping pamilya namin, doktor. May pakialam ako bilang umaasikasong manggagamot ng pasyenteng ito. Matigas at kalmadong sagot ni Teo. Ang kanyang boses ay nagdadala ng kapangyarihang hindi kayang tibagin ng sinuman sa kwartong iyon. Ayon sa batas at sa panunumpa ko bilang doktor, hindi maaaring pumirma sa anumang legal na dokumento ang isang pasyenteng nasa ilalim ng matinding trauma, epekto ng gamot na pampamanhid, at lalong-lalo na nasa ilalim ng pamimilit at pananakot. Kung hindi kayo lalabas ng kwartong ito sa loob ng 3 segundo, ipapahuli ko kayo sa mga gwardya dahil sa pang-aabuso sa isang pasyente sa loob ng aking ospital. Namula sa labis na galit ang mukha ni Doña Carmen. Dinuro niya si Teo pagkatapos ay inilipat ang nanggagalaiting tingin kay Gianna. Matapang ka na ngayon dahil may kumakampi sa iyong lalaki? Pang-uuyam ng matanda. Akala mo ba malinis ang pagkatao mo, Gianna? Kung alam mo lang ang totoong sikreto ng nanay mong bayaran bago siya mamatay, baka ikaw na mismo ang magkulong sa sarili mo sa mental. Babalikan kita. At sa susunod, titiyakin kong gagapang ka sa awa. Nagmarch sa palabas si Doña Carmen at pabalibag na isinara ang pinto. Iniiwan ang isang mabigat na katahimikan sa loob ng kwarto. Pag-alis ng matanda, tila pinutol ang mga taling pumipigil sa emosyon ni Gianna. Doon, sa ilalim ng nanlalabong ilaw, bumigay ang kanyang buong pagkatao. Isang malakas at nakakapasong iyak ang kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ito iyak ng galit, kundi iyak ng isang taong matagal na panahong ibinaon sa limot ang sariling halaga. Umiyak siya para sa mga kamay niyang nadurog, para sa pagmamahal niyang tinapakan, at para sa sarili niyang pumayag na maging alipin ng maling utang na loob. Hindi nagsalita si Teo. Hindi niya sinabing tumahan na ito. Sa halip, lumapit siya, naupo sa gilid ng higaan at maingat na inilapit ang ulo ni Gianna sa kanyang dibdib. Hinayaan niyang mabasa ng luha ang kanyang malinis na uniforme. Naging isang matibay na pader si Teo kung saan malayang mailalabas ni Gianna ang lahat ng pait at lason sa kanyang sistema. Habang unti-unting nakakatulog si Gianna dahil sa labis na pagkapagod ng kanyang damdamin, umilaw ang screen ng telepono ni Teo na nasa loob ng kanyang bulsa, kasabay ng isang mahinang pagyanig. Maingat na kinuha ni Teo ang telepono gamit ang isang kamay. Isang mensahe mula sa isang pinagkakatiwalaang investigador ang bumungad sa screen. Nanlaki ang mga mata ni Teo habang binabasa ang nilalaman nito. Wala mang pinirmahang dokumento si Gianna. Nakahanap si Lucas ng ibang paraan. Sa mismong oras na yon, habang nag-aagaw buhay ang kanyang asawa, pasikretong nililinis at inililipat ni Lucas ang lahat ng pondo
mula sa magkasanib nilang bank accounts patungo sa isang offshore account sa labas ng bansa. Ang tahimik na digital na paglipat ng yaman ay tila katumbas ng mabilis at walang awang pag-click ng mga serye ng keyboard, nag-iwan ng isang malinaw na mensahe. Pagsapit ng umaga, si Gianna ay gigising na wala ni isang kusing sa kanyang pangalan. Sa ilalim ng nakakabulag na liwanag ng operating room, tanging ang pantay at walang patid na tunog mula sa makinang nagbabantay sa tibok ng puso ni Gianna ang bumabasag sa mabigat na katahimikan. Ang hangin ay amoy matapang na kemikal na pamatay mikrobyo. Ngunit para kay Dr. Theo, ang buong silid ay amoy ng isang naghihingalong pangarap. Nakatayo siya sa harap ng operating table. Ang kanyang mga matang nakatutok sa mga kamay na nasa kanyang harapan. Ang mga daliring iyon na nadurog sa pagitan ng malamig na bakal ay ang mismong mga daliring minsang humaplos sa kanyang pisngi noong sila ay mga bata pa at puno ng inosenteng pangarap. Bilang isang sikat na orthopedic surgeon, sanay si Theo na mag-ayos ng mga buto ng mga estranghero. Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat paglapat ng kanyang malamig na instrumento sa laman ni Gianna ay tila paghiwa rin sa kanyang sariling dibdib. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi mula sa loob ng kanyang surgical mask. Kailangan niyang maging matatag. Hindi maaring manginig ang kanyang mga kamay dahil ang mga kamay niya ang tanging magdudugtong sa naputol na kinabukasan ng babaeng palihim pa rin niyang minamahal. Lumipas ang mahigit 7 oras ng masalimuot na operasyon. Nang muling idilat ni Gianna ang kanyang mga mata, ang nakakapasong liwanag ng umaga mula sa bintana ng recovery room ang sumalubong sa kanya. Mabigat ang kanyang dalawang braso, nakataas ang mga ito at balot ng makapal na puting semento at bendahe na may mantsa ng natuyong dugo at gamot. Mula sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya si Theo. Nakasuot pa rin ito ng kanyang asul na scrub suit, magulo ang buhok, at may malalalim na itim na marka sa ilalim ng mga mata dahil sa kawalan ng tulog. Nang mapansin ni Theo na gising na siya, mabilis nitong iniwan ang binabasang chart at maingat na lumapit sa kanyang tabi. Tapos na ang operasyon, Gianna. Panimula ni Theo, ang kanyang malalim na boses ay pilit pinapakalma, ngunit may nakatagong lungkot. Nagawa kong isalba ang mga daliri mo mula sa tuluyang pagkaputol. Naibalik ko ang mga nadurog na buto sa tamang pwesto. Isang munting buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa mga labi ni Gianna. Ngunit bago pa man siya makangiti, nakita niya ang pagbaba ng tingin ni Theo. Ngunit kailangan kong maging tapat sa'yo. Pagpapatuloy ng doktor, ang bawat salita ay parang mabibigat na batong inilalapag sa dibdib ni Gianna. Masyadong malala ang pinsala sa mga litid at nerve endings ng pareho mong kamay. Mababawi mo ang pang-araw-araw na paggalaw. Makakahawak ka ng mga magaan na bagay. Pero ang paghawak ng mabigat na kutsilyo ng chef, ang matagal na paghihiwa ng mabilis, o ang pagmamasa ng mabibigat na arena. Halos imposible na itong mangyari nang hindi ka nakakaramdam ng matinding panginginig at sakit. Para kay Gianna, ang mga salitang iyon ay higit pa sa isang sentensya ng kamatayan. Ang pagluluto ay hindi lamang trabaho para sa kanya. Ito ang kanyang paghinga, ang kanyang identidad, ang tanging paraan niya para ipakita ang pagmamahal. Ang sabihing, hindi na siya makakapagluto tulad ng dati ay parang pag-alis sa kanyang karapatang mabuhay. Muling bumagsak ang kanyang mga luha. Wala siyang tinig na lumabas. Tanging ang tahimik na pagyanig ng kanyang mga balikat ang nagpapakita ng tindi ng pagguho ng kanyang mundo. Siya ay tuluyan ng naging isang ibong pinutulan ng mga pakpak. Hindi nagbitiw ng mga walang kwentang salita ng pag-asa si Theo. Alam niyang walang salita ang makakapagpawala sa sakit na yon. Sa halip, dahan-dahan niyang inabot ang pulso ni Gianna. Sa parteng walang sugat at bendahe, mahigpit at mainit ang kanyang pagkakahawak
Nagpapadala ng isang tahimik na mensahe ng kaligtasan. Mahaba at masakit ang proseso ng physical therapy. Bulong ni Theo, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga lumuluhang mata ni Gianna. Pero ipinapangako ko sa'yo, hindi mo lalakarin ang daang ito nang mag-isa. Kahit gaano katagal, nandito ako. Bumitaw lamang si Theo nang kailanganin niyang kunin ang isang mangkok ng maligamgam na sopas na inihanda ng mga nurse. Gamit ang isang kutsara, maingat niyang hinipan ng sabaw at itinapat sa mga labi ni Gianna. Nag-alangan ang babae. Sanay siyang siya ang nagpapakain, hindi ang pinapakain. Ngunit nang salubungin niya ang tingin ni Theo, wala siyang nakitang bahid ng awa o pandidiri sa mga mata nito. Ang nakita niya ay isang dalisay at malalim na paggalang. Sa unang pagkakataon, mula nang sirain siya ni Lucas, naramdaman ni Gianna na isa siyang tao na karapat-dapat paglingkuran at mahalin. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig at tinanggap ang pagkain. Sa pag-abot ni Theo ng pamunas, mula sa bulsa ng kanyang puting coat, isang maliit na bagay ang hindi sinasadyang sumabit at nahulog sa sahig. Isang lumang kahon ng pelus, nakifupit at kumupas na sa paglipas ng panahon. Sa pagbagsak nito, bumukas ang takip at iniluwa ang isang simpleng gintong singsing na may maliit na bato. Nakilala agad iyon ni Gianna. Iyon ang singsing na ibinalik niya kay Theo. 7 taon na ang nakalilipas noong araw na piliin niya ang pamilya ni Lucas. Bakit hanggang ngayon ay dala-dala pa rin yon ng sikat na doktor sa loob ng kanyang bulsa? Mabilis na pinulot ni Theo ang kahon. Itinago ito nang walang sinasabi at nagpaalam na lalabas saglit upang kausapin ang ibang mga doktor tungkol sa gamot ni Gianna. Nang mag-isa na lamang siya, ibinaling ni Gianna ang kanyang paningin sa maliit na telebisyon na nakasabit sa itaas na bahagi ng kwarto. Nakabukas ito sa isang lokal na channel ng balita. Mula sa kawalan ng interes, biglang nanlaki ang mga mata ni Gianna. Ang panlalamig ay mabilis na gumapang sa kanyang batok. Sa screen, napalilibutan ng mga nagkikislapang kamera ng mga mamamahayag. Makikita si Lucas at si Clara. Pareho silang nakasuot ng magarbong damit, hawak ang isang malaking gunting upang putulin ang pulang laso para sa pagbubukas ng pinakamalaking flagship branch ng kanilang restaurant. Sa ilalim ng screen ay tumatakbo ang mga salitang nagpapalagot sa huling hibla ng pagpaparaya ni Gianna. Look family, inilunsad ang bagong branch gamit ang kanilang eksklusibong sikretong recipe. Ang mga recipe niya, ang pinaghirapan niya, habang siya ay nakahandusay at tinitiis ang nadurog na mga kamay, ang mga taong sumira sa kanya ay buong pagmamalaking umaani ng yaman at papuri mula sa pagnanakaw ng kanyang buhay. Nakatitig si Gianna sa telebisyon, ang kanyang mga luha ay natuyo at napalitan ng isang mapanganib na lamig. Ang ngiti ng tagumpay sa mukha ni Lucas sa screen ay tila isang palaso na tumagos hindi sa kanyang puso, kundi sa kanyang nahihimlay na galit. Ang matamis at mapagmataas ng ngiting iyon ay nakaukit ngayon sa kanyang isipan, isang sumpa na hindi niya bibitawan hanggat hindi niya nakikitang burado yon ng tuluyan. Ang bawat patak ng pawis na tumutulo mula sa noo ni Gianna ay may katumbas na matinding kirot na tila pinuputol ang mga ugat sa kanyang mga braso. Nakaupo siya sa malamig na silya ng rehabilitation room ng ospital. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon sa isang maliit na bolang goma na nasa ibabaw ng mesa. Isang simpleng bagay na noon ay kayang-kayang pisilin ng kahit na sinong paslit. Ngunit ngayon ay tila isang dambuhalang bato na hindi kayang igalaw ng kanyang nadurog na mga daliri. Madiin siyang napakagat sa kanyang ibabang labi hanggang sa malalasahan niya ang sarili niyang dugo. Pilit niyang inuutos sa kanyang utak na igalaw ang kanyang kamay, ngunit tanging panginginig lamang ang naging tugon ng kanyang katawan. Sa huling pagtatangka niya na gamitin ang natitirang lakas, tuluyang nawalan ng kontrol ang kanyang mga daliri.
Dumulas ang bolang guma at nahulog sa sahig, gumulong papalayo sa kanya. Kasabay ng pagbagsak ng bola ay ang pagguho ng kanyang pag-asa. Nagsimulang manginig ang kanyang mga balikat. Ibinaba niya ang kanyang mukha, sinusubukang itago ang mga luhang puno ng matinding pagkadismaya at kahihiyan. Siya ang babaeng nakakapaghanda ng pampistang handaan para sa daan-daang tao, ngunit ngayon, wala siyang silbi. Bago pa man tuluyang lamunin si Gianna ng kadiliman sa kanyang isipan, isang matatag na hakbang ang lumapit sa kanya. Pinulot ni Dr. Teo ang bolang goma mula sa sahig at tahimik na lumuhod sa kanyang harapan. Hindi nagsalita ang doktor ng mga salitang nakakaawa dahil alam niyang hindi yun ang kailangan ng babaeng nasa kanyang harapan. Dahan-dahan, iniangat ni Teo ang kanyang mga braso at binalot sa isang maingat at magaan na yakap ang nanginginig na katawan ni Gianna. Inilapit niya ang ulo ng dalaga sa kanyang malapad na dibdib. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto, tanging ang pantay at mainit na pagtibok ng puso ng doktor ang nagsilbing musika na nagpakalma sa nagwawalang isipan ni Gianna. Sa dibdib na yon, naramdaman niya ang isang ligtas na kanlungan na matagal na niyang pinagkaitan sa sarili niya. Huminga ng malalim si Gianna. Inipon niya ang natitirang tapang at dahan-dahang iniangat ang kanyang nanigas na mga hinlalaki. Gamit ang pinakamaliit na galaw, inayos niya ang natuping kwelyo ng polo shirt ni Theo. Isa itong napakasimpleng kilos, ngunit para sa kanilang dalawa, ito ay isang piping pangako ng pasasalamat at pagbangon. Tumingin si Theo sa kanya. Ang mga mata nito ay nag-uumapaw sa pagmamalaki at palihim na pag-ibig na matagal nang ibinaon ngunit hindi kailanman namatay. Kinahapunan, bumalik sila sa pribadong kwarto ni Gianna. Isang lalaking nakasuot ng formal na kasuotan ang naghihintay sa loob. Gianna, ito si Attorney Vargas, pagpapakilala ni Theo. Isa siyang kaibigan at magaling na corporate lawyer. Sinabi ko sa kanya ang lahat ng nangyari. Handa siyang tulungan ka na bawiin ang lahat ng kinuha sa iyo ni Lucas. Bago pa man makasagot si Gianna, isang tanong ang matagal nang gumugulo sa kanyang isipan. Attorney, paano ko po kayo mababayaran? At ang ospital? Wala na akong natitirang pera. Nilinis ni Lucas ang lahat ng bank accounts ko. Ngumiti ng bahagya ang abogado at inayos ang mga dokumento sa mesa. Huwag mong alalahanin ang bayad, Mrs. May isang anonymous donor na sumagot sa lahat ng napakalaking gastusin mo sa ospital at nagbayad na rin sa serbisyo ko. Ang mahalaga ngayon ay kung anong hawak nating laban. Lihim na napasulyap si Gianna kay Theo. Ngunit ang doktor ay abala sa pagtingin sa kanyang medical chart, kunwaring walang narinig. Ngunit namumula ang dulo ng mga tainga. Alam na ni Gianna kung sino ang nagligtas sa kanya sa pagkakabaon sa utang, at ang utang na loob na ito ay hindi nakakasakal, kundi nagbibigay ng kalayaan. Bumaling si Gianna sa abogado. Ang lungkot sa kanyang mga mata ay tuluyan ng napalitan ng isang matalim at nag-aapoy na determinasyon. Maaaring tinalo siya sa lakas ng katawan. Ngunit nakalimutan ni Lucas at ng kanyang biyenan na ang tunay na puhunan ng kanilang tagumpay ay ang kanyang isipan at panlasa. May laban tayo, attorney. Matigas na wika ni Gianna, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Lucas forced me to handle the financial ledgers for years because he was too lazy to do it himself. Memoryado ko ang bawat butas, bawat sikat ng pera na idinaan niya sa mga ghost companies para umiwas sa buwis. At ang mga pirma roon, peke. Tumango si Attorney Vargas, mabilis na nagsusulat ng mga detalye. Habang nag-uusap sila, nakabukas ang television sa kwarto. Isang kilalang food vlogger ang gumagawa ng live review mula sa pinakabagong restaurant ni na Lucas at Clara na punong-puno ng mga sikat at mayayamang personalidad. Ang sarap ng signature dish na ito ng Look family. Perfect ang pagkaluto ng seafood, papuri ng vlogger sa screen. Ngunit pagkalipas ng ilang segundo, bahagyang kumunot ang noo nito.
Though may kakaibang tapang ang lasa sa dulo, pero baka style lang talaga nila ito. Napatigil si Gina. Tinitigan niya ng maigi ang pagkain na ipinapakita sa telebisyon. Mabilis na naglakbay ang kanyang isipan pabalik sa gabi ng anibersaryo. Ilang oras bago siya itulak ni Lucas sa pintuang bakal. Hinalughog ni Lucas ang kanyang lamesa at kinuha ang itim na notebook kung saan nakasulat ang mga bagong recipe para sa pagbubukas ng branch na yon. Inangkin nito iyon bilang kanila ni Clara. Ngunit may isang bagay na hindi alam si Lucas. Isang malamig at mapanganib na ngiti ang dahan-dahang sumilay sa mga labi ni Gianna. Namulat siya sa isang nakakapangilabot na katotohanan na magiging mitya ng pagbagsak ng kanyang mga kaaway. Ang notebook na ninakaw ni Lucas ay naglalaman lamang ng draft, isang hindi pa tapos na formula. Ang natatanging seafood dish na yon ay nangangailangan ng isang partikular na katas ng halamang gamot upang neutralisahin ang lason na natural na nabubuo sa malalaking hipon kapag naimbak ng higit sa 24 na oras kasama ng mga pampalasa. Kung wala ang sangkap na yon, at kung ang mga sangkap ay matagal nang nakatambak dahil sa pagtitipid ni Lucas, ang ipinapakain nila ngayon sa daan-daang maimpluwensyang tao ay hindi isang marangyang hapunan. Pinapakain nila ang mga bisita ng isang nag-aabang na sakuna. "Attorney?" Tawag ni Gianna. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa telebisyon. Pilit na inaalala ang pamilyar at nakakahilong amoy ng hilaw na sangkap na kulang sa timpla. Ihanda niyo na ang mga papeles para sa demandahan. Dahil bago pa man pumutok ang issue sa buwis, babagsak ang imperyo ni Lucas dahil sa sarili niyang katangahan at kasakiman. Ang marangyang bulwagan ng bagong flagship restaurant ng pamilyang Luke ay napuno hindi ng mga formal na tawanan at musika, kundi ng mga daing ng paghihirap at matinding pagkataranta. Ang sunod-sunod na pagbagsak ng mga mamahaling baso at plato sa marmol na sahig ay naging hudyat ng isang malaking sakuna. Ilan sa mga pinakamakapangyarihang politiko at mayayamang negosyante na inimbita ni Lucas ay nakahawak sa kanilang mga tiyan, namimilipit sa sobrang sakit, habang ang iba ay nagmamadaling tumakbo patungo sa mga palikuran. Ang nakakahilong amoy ng hilaw na seafood na nag-umpisang mabulok sa loob ng kanilang mga sikmura ay nangibabaw sa malamig na hangin ng establishmento. Sa loob ng pribadong opisina ng restaurant, pabalibag, na isinara ni Lucas ang pinto upang takasan ang kaguluhan sa labas. Namumutla siya at basang-basa ng pawis ang kanyang mamahaling suit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakalma ang kanyang sarili. "Ano ang nangyayari, Clara? Bakit nalalason ang mga VIP guests natin?" Galit na bulyaw ni Lucas. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kwarto. Naghahanap ng masisisi sa kapalpakan na unti-unting sumisira sa kanyang pangalan. Imbes na mag-isip ng solusyon at tulungan ng asawa, mabilis na umatras si Clara. Ang kanyang mukha, na kanina ay puno ng pagmamalaki sa harap ng mga kamera, ay ngayon ay napinturahan ng pag-iinarte at pandidiri. Humalukip-kip siya at itinago ang sarili sa likod ng malaking sofa. "Bakit ako ang sinisigawan mo, Lucas? Ako ba ang nagluto sa kusina? My God, you're stressing me out. I'm pregnant. Paano kung may mangyaring masama sa baby natin dahil sa ingay mo?" Mataas at matinis na sagot ni Clara. Ginamit na naman niya ang kanyang pekeng pagbubuntis bilang kalasag upang takasan ang responsibilidad. "Baka naman sinabotahe tayo ng mga tauhan mo na lihim na kumakampi sa baliw mong asawa. This is all Gianna's fault." Napahawak si Doña Carmen sa kanyang dibdib habang nakaupo sa silya, hindi makapaniwala sa nakikitang pag-uugali ng babaeng pinili niyang ipagpalit kay Gianna. Sa unang pagkakataon, nakita ng matanda ang tunay at makasariling kulay ni Clara. Ngunit dahil sa mataas niyang pride, pinili niyang itikom ang kanyang bibig kaysa aminin na nagkamali siya ng kinampihan. Habang nagkakagulo ang imperyo ni Lucas, isang tahimik ngunit matapang na pagpupulong ang nagaganap sa pribadong silid ni Gianna.
Malayo sa amoy ng suka at panlulumo, ang kwarto ng dalaga ay amoy ng kape at bagong pag-asa. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang nakatayo sa kanyang harapan. Si Mateo, ang batang sous chef na palihim na pinag-aral at tinulungan ni Gianna noon nang magkasakit ang ina nito. Nang matanggal si Gianna, nag-resign din si Mateo bilang protesta sa pamamalakad ni Lucas. Chef Gianna, tama po ang hinala ninyo. Nagkakagulo na sa kabilang branch. Dumating na ang maraming ambulansya at may mga pulis na rin sa labas. Mahinang ulat ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng matinding respeto sa babaeng nasa kanyang harapan. Huminga ng malalim si Gianna, gamit ang kanyang nanginginig at may benda pang mga kamay. Maingat niyang inilapag sa mesa ang isang lumang leather na notebook. Ito ang tunay niyang kopya, ang kaluluwa ng kanyang kusina. Panahon na, Mateo. Kalmado at buo ang boses ni Gianna. Wala na ang mahinang babaeng umiiyak sa sahig. Hindi natin kailangan ng malaking espasyo. Magbubukas tayo ng isang ghost kitchen. Puro online delivery at premium catering lamang muna. Kukunin natin ang tiwala ng mga VIP na nadismaya ni Lucas ngayong gabi. Narito sa notebook na ito ang kompletong recipe. Ikaw ang magiging mga kamay ko, Mateo. Ipapakita natin sa kanila kung ano ang lasa ng tunay na pagkain na ginawa mula sa puso at hindi mula sa pagnanakaw. Tumango si Mateo. Pilit pinipigilan ang luha ng kagalakan at mabilis na nagpaalam upang simulan ang paghahanda sa lihim na pasilidad. Pagkalabas ni Mateo, bumukas muli ang pinto at pumasok si Dr. Theo. May dala itong isang espesyal na pares ng guwantes na gawa sa pinakamalambot na seda. Dahan-dahan niyang isinuot ito sa mga kamay ni Gianna upang protektahan ang mga naghihilom nitong balat mula sa lamig ng aircon. Ang bawat haplos niya ay may kalakip na pag-iingat at pagsamba. Nagsimula na ang bagyo, Gianna, mahinang sabi ni Theo habang tinititigan ang mga mata ng dalaga. Hindi niya pinigilan ang mga plano nito, bagkus siya ang naging tahimik nitong pundasyon. Oh, sagot ni Gianna. Ipinatong niya ang kanyang binalot na kamay sa ibabaw ng mainit na palad ni Theo at hinayaan niyang sumandal ang kanyang pagod na ulo sa balikat ng doktor. At ako ang mismong bagyong yon, natatapos sa kanila. Sa piling ni Theo, naramdaman niya ang isang matibay na pader na hinding-hindi guguho kahit anong mangyari. Sa pagbabalik sa restaurant ni Lucas, tuluyan ng gumuho ang kanyang depensa. Isang opisyal mula sa Department of Health at mga investigador ng kapulisan ang pumasok sa kanyang opisina at naglapag ng isang opisyal na dokumento sa kanyang mesa. Isang cease and desist order. Agad na ipinapasara ang restaurant at kumpiskado ang lahat ng sangkap para sa investigasyon ng food mass poisoning. Napaluhod si Lucas, sapo ang kanyang ulo. Ngunit bago pa man niya maiproseso ang sakunang ito, tumakbo papasok ang kanyang aligagang assistant. Hawak ang isang maliit na computer tablet. Sir, tingnan niyo po ito. Kumakalat na sa social media. Panik na sabi ng assistant. Sa screen, makikita ang isang nag-viral na post mula sa isa sa mga sikat na politiko na naging biktima sana ng lason. Ang nakasulat, mabuti na lang, at na-cancel ko ang reservation ko sa Look Restaurant. Nakatanggap ako ng padalang pagkain mula sa isang bagong premium delivery service. Ito ang pinakamasarap na seafood dish na natikman ko. The exact authentic taste I was looking for. Sa ibaba ng post ay ang logo ng isang misteryosong brand, Luminous Recipe. Nabitawan ni Lucas ang tablet. Sino ang naglakas loob na buksan ang negosyong ito sa mismong gabi ng kanyang pagbagsak? Paano nila nakuha ang eksaktong lasa na hindi nila makuha-kuha sa kusina nila? Isang nakakakilabot na hinala ang nagsimulang gumapang sa isipan ni Lucas, isang pangalan na inakala niyang matagal na niyang ibinaon sa mental hospital. Nananatiling tahimik ang silid ni Gianna. Tanging ang mahinang paghinga ng gabi ang naririnig. Sa ilalim ng madilim na liwanag ng isang lamp,
Maingat na hinahawakan ni Dr. Theo ang mga kamay ni Gianna. Dahan-dahan niyang ipinapahid ang isang espesyal na cream sa mga nag-uumpisang maghilom na seo ng dalaga. Ang bawat haplos niya ay tila isang piping panalangin, puno ng pag-iingat at isang uri ng debosyon na hindi kayang tapatan ng kahit anong material na bagay. Bakit, Theo? Mahinang tanong ni Gianna. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ng doktor na seryosong nakatitig sa kanyang mga kamay. 7 taon na ang lumipas. Sinaktan kita. Tinalikuran kita para sa utang na loob. Sa pamilya Luke. Bakit nandito ka pa rin? Napatigil ang mga kamay ni Theo. Inangat niya ang kanyang paningin at sinalubong ang mga mata ni Gianna. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa kanyang mga labi. Ang mga mata niya ay tila naglalakbay pabalik sa isang panahon na puno ng pangarap bago ito dinungisan ng realidad. 7 taon? Para sa akin, Gianna, parang kahapon lang ang lahat. Bulong ni Theo. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Noong mga bata pa tayo, noong wala pa tayong kahit na ano, kundi ang pangarap mong maging isang dakilang chef, ipinangako ko sa sarili ko na ako ang magiging sandigan mo. Kaya ko ibinigay sa iyo ang scholarship ko noon. Kaya ko piniling magtrabaho ng 3 trabaho para lang may pandagdag ka sa gamit mo sa culinary school. Hindi iyon sakripisyo para sa akin, Gianna. Iyon ang tanging paraan ko para makitang lumilipad ang kaisa-isang babaeng nagturo sa akin kung paano magmahal. Adi mo umunip. Naramdaman ni Gianna ang isang mainit na luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ngayon niya lang nalaman ang lahat. Inakala niyang galing sa isang pondo ng gobyerno ang tulong na natanggap niya noon. Hindi niya alam na dugo at pawis pala yon ng lalaking nasa harapan niya. Ang pagmamahal ni Theo ay hindi maingay, hindi mapangangkin, kundi isang tahimik na apoy na patuloy na nagbibigay ng init sa gitna ng kanyang pinakamalamig na gabi. Dahan-dahang inilapit ni Theo ang kanyang mukha sa noo ni Gianna at idinampi ang isang magaan na halik doon. Isang sandali ng kapayapaan at paghilom ang namayani sa pagitan nila. Isang ugnayang higit pa sa salita, ngunit malayo sa katahimikang iyon. Isang matinding bagyo ang namumuo sa marangyang mansyon ng pamilyang Luke. Ang tunog ng pagbagsak ng isang mamahaling florera sa sahig ang naging hudyat ng muling pag-aaway nina Lucas at Clara. Ang sahig ay puno ng mga nakakalat na shopping bags mula sa mga mamahaling brand, habang ang paligid ay nagmumukhang isang magulong bodega ng mga luho. Clara, ano ba itong ginagawa mo? Galit na bulyaw ni Lucas habang iwinawagayway ang isang credit card statement. Sarado ang mga restaurant natin. Baon tayo sa demanda mula sa mga VIP na nalason. Pero ikaw, nagawa mo pang bumili ng 1,000,000 halaga ng mga alahas at designer bag sa loob lang ng isang araw? Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Clara. Sa halip, padabog siyang naupo sa sofa at nagsimulang maglagay ng lipstick. Tila ba walang naririnig. So what, Lucas? Stress ako. Kasalanan ko bang hindi mo kayang ayusin ang gulo sa negosyo mo? Sabi mo sa akin, magiging reyna ako ng pamilyang ito. Ngayong may problema, gusto mo akong magtiis? Hindi ako sanay sa hirap. Wala na tayong pera, Clara. Ang natitirang pondo natin ay kailangan para sa mga abogado. Sabi ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Isang mapanlin lang ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Clara. Tumayo siya at lumapit kay Lucas. Ipinuwesto ang kanyang mga braso sa leeg ng asawa, ginagamit muli ang kanyang katawan bilang sandata. Then sell her shares, Lucas. Ibenta mo ang mga shares ni Gianna. Tutal, nasa pangalan mo na ang lahat ng assets niya, di ba? Sabi ni Doña Carmen, legally, ikaw ang may-ari ng lahat dahil asawa ka niya at nababaliw na siya. Ibenta mo na sa mga investor para magka-cash tayo agad. Maraming gustong bumili ng shares sa kumpanya natin ngayon habang hindi pa lumalabas ang resulta ng investigasyon.
Napalingon si Doña Carmen na kanina pa nakikinig sa gilid. Kahit ang matanda ay kinilabutan sa tindi ng kasakiman ni Clara. Ngunit dahil sa takot na mawala ang kanilang karangyaan, tumango rin ang matanda bilang pagsang-ayon. Kinabukasan, habang nasa loob ng ospital, isang tawag ang natanggap ni Gianna mula sa kanyang lihim na impormante. Chef Gianna, nagmamadali si Lucas. Nakipagkita siya sa isang grupo ng mga foreign investors sa isang hotel. Plano nilang pirmahan ang pagbebenta ng lahat ng shares mo sa loob ng 1 oras. Nanlamig ang buong pagkatao ni Gianna. Kung maibebenta ni Lucas ang mga shares na yon, mawawalan na siya ng legal na koneksyon sa kumpanyang binuo niya. Mawawala ang lahat ng kanyang alas sa korte. Theo, kailangan nating pigilan sila. Mabilis na sabi ni Gianna habang pilit na tumatayo mula sa kanyang kama, kahit pamahina pa ang kanyang pakiramdam. Huwag kang mag-alala, Gianna. Seryosong sagot ni Theo habang kinuha ang kanyang susi ng sasakyan. Hindi tayo pupunta roon para makipag-away. Pupunta tayo roon para ipakita sa kanila na ang tunay na may-ari ay buhay pa at handang lumaban. Sa loob ng isang pribadong conference room sa isang 5 bituing hotel, nakahanda na ang mga dokumento. Hawak na ni Lucas ang bolpen. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis habang tinititigan ang tseke na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Ito na ang huling pagkakataon niya para makabangon. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng bolpen sa papel, bumukas ang malaking pinto ng silid. Pumasok si Gianna, nakasuot ng isang simpleng puting bestida. Ang kanyang mga kamay ay nakabalot pa rin ng puting bendahe, ngunit ang kanyang tindig ay parang isang reynang handang bawiin ang kanyang trono. Sa likod niya ay si Dr. Theo at si Attorney Vargas. Huwag mong ituloy ang pagpirma na yan, Lucas. Ang boses ni Gianna ay parang yelong tumarak sa katahimikan ng silid. Nabitawan ni Lucas ang bolpen. Ang mga foreign investors ay naguguluhang nagkatinginan. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Bulyaw ni Lucas. Pilit itinatago ang takot sa kanyang boses. Guard, ilabas ang babaeng ito. Nababaliw na siya. Hindi ako ang baliw, Lucas. Kalmadong sagot ni Gianna habang unti-unting lumalapit sa mesa. Inilapag ni Attorney Vargas ang isang dokumento sa harap ng mga investors. Ito ay isang temporary restraining order mula sa korte. Ang lahat ng assets at shares na sinusubukan niyang ibenta sa inyo ay kasalukuyang nasa ilalim ng litigation. Ang mga pirma sa transfer of ownership na ginamit niya ay peke at kasalukuyang isinasa ilalim sa forensic examination. Namutla ang mga investors at mabilis na tumayo. Kinuha ang kanilang mga gamit at iniwan ang silid ng walang pasabi. Naiwan si Lucas na nakatulala sa mesa, ang kanyang huling pag-asa ay naglaho, na parang bula. Dahan-dahang lumapit si Gianna sa kanya. Tiningnan niya ang lalaking minsang naging mundo niya at wala na siyang naramdaman kundi matinding pandidiri. Magsisimula pa lang tayo, Lucas, bulong ni Gianna. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin agad. Gusto kong panoorin ka habang unti-unti mong nararamdaman ang bawat sakit na idinulot mo sa akin. Ngunit bago pa man sila makalabas ng silid, isang hindi inaasahang tunog ang nagmula sa bulsa ni Lucas. Isang tawag mula sa kanyang bahay. Nang sagutin niya ito, ang boses ng kanilang katulong ang narinig. Sumisigaw sa takot. Sir Lucas, si Ma'am Clara po. Kinuha niya ang lahat ng laman ng vault at tumakas na kasama ang mga alahas ni Doña Carmen. At sir, nag-iwan siya ng sulat. Hindi po pala siya buntis. Napaluhod si Lucas sa sahig. Ang kanyang mundo ay tuluyan ng gumuhos sa isang kisap mata. Habang si Gianna naman, habang naglalakad palabas ng hotel kasama si Theo, ay naramdaman ng unang simoy ng tunay na kalayaan. Ngunit ang kanyang laban ay hindi pa tapos dahil may isang lihim pa siyang natuklasan tungkol sa kanyang ina na maaaring magpabago sa lahat. Wala na, Lucas. Ubos na ang lahat. Ang boses ni Doña Carmen ay nanginginig habang nakatulala sa bukana ng kanilang malaking vault.
na ngayon ay wala ng laman, kundi alikabok at mga bakanteng lalagyan ng alahas. Ang marangyang mansyon na dati ay puno ng yabang at kislap ay tila naging isang malaking kabaong, malamig, madilim, at amoy ng pagkatalo. Ang bawat hakbang ni Lucas sa makintab na sahig ay nagpapaalingaw-ngaw ng isang uri ng kalungkutan na hindi niya kailanman inakalang mararamdaman. Napaupo si Lucas sa sahig. Isinasabunot ang kanyang mga daliri sa kanyang magulong buhok. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay namumula hindi sa luha, kundi sa matinding pagkapahiya. Niloko siya ni Clara. Ang babaeng inakala niyang magbibigay sa kanya ng tagapagmana ay kinuha ang lahat ng natitira niyang yaman at iniwan siyang lalong lugmok sa utang. "Kasalanan mo ito, Ma!" Sigaw ni Lucas, ang kanyang boses ay puno ng pait. "Ikaw ang nagsulsol sa akin na itapon si Gianna. Ikaw ang nagsabing mas karapat-dapat si Clara. Ngayon, nasaan na tayo? Pinagtatawanan tayo ng buong bansa dahil sa food poisoning at wala na tayong pambayad sa mga abogado." Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang malamig na katahimikan ang bumalot sa kanila nang makita ang isang maliit na sobrang itim na naiwan sa ibabaw ng mesa. Sulat iyon ni Clara. Isang huling sampal ng realidad. "Hindi ako buntis, Lucas. Ginamit ko lang ang katangahan nyo para makakuha ng puhunan sa ibang bansa. Huwag nyo na akong hanapin dahil hinding-hindi nyo ako mahuhuli." Habang nagdidilim ang mundo ng mga Luke, sa isang tahimik na sulok ng hardin ng ospital, malayo sa ingay ng media, unti-unting sinusubukan ni Gianna na mahanap ang kanyang sarili. Nakaupo siya sa isang bench, pinapanood ang paglubog ng araw. Ang kanyang mga kamay ay wala na sa makapal na bendahe, ngunit nakabalot pa rin ang mga ito sa malambot na seda ng kanyang mga guwantes. Dumating si Dr. Theo. Dala ang isang maliit na kahon ng mga gamit ni Gianna na itinapon ni na Lucas sa basurahan at palihim niyang ipinakuha sa kanyang mga tauhan. "May nakuha ang mga tauhan ko, Gianna," mahinang sabi ni Theo habang inilalapag ang kahon sa tabi ng dalaga. Inakala ni na Lucas na basura na ang mga ito, pero alam kong mahalaga sa iyo ang mga alaala ng nanay mo. Dahan-dahang binuksan ni Gianna ang kahon gamit ang kanyang nanginginig pa ring mga kamay. Sa ilalim ng mga lumang apron at gamit sa kusina, may isang kupas na lihim na nakatago sa loob ng isang luma at kalawanging lata ng biskwit. Isang liham na isinulat ng kanyang ina bago ito pumanaw. Sa pagbabasa ni Gianna, unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang ina ay hindi lamang isang simpleng tagapagluto sa karinderya ng mga Luke noon. Ang lahat ng mga original recipes na ipinagmamalaki ni Doña Carmen na galing sa kanilang ninuno ay sa katunayan ay ninakaw lamang mula sa ina ni Gianna. Higit sa lahat, ang lupang kinatatayuan ng flagship restaurant ng mga Luke ay orihinal na nakapangalan sa ina ni Gianna bilang kabayaran sa isang malaking utang na loob ng yumaong Don Luke. Ngunit pinalabas ni Doña Carmen na ibinenta ito ng kanyang ina sa kanila bago ito mamatay. Ninakaw nila ang lahat, Theo. Bulong ni Gianna, ang kanyang boses ay puno ng isang uri ng galit na hindi na nagwawala, kundi naging isang matibay na determinasyon. "Hindi lang ang pangarap ko ang kinuha nila, kundi ang mismong dangal at pagkakakilanlan ng nanay ko." Hinawakan ni Theo ang kamay ni Gianna sa ibabaw ng guwantes. Hindi siya nagsalita, ngunit ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng lakas na kailangan ng dalaga. Sa bawat segundo ng katahimikan, mas lalong tumitibay ang ugnayan ng kanilang mga puso. "Tutulungan kita, Gianna. Sa korte man o sa negosyo, hindi ako aalis sa tabi mo," pangako ni Theo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Gianna, nagpapakita ng isang katapatan na 7 taon nang naghihintay na maiparamdam ng lubusan. Isang golden moment ang namayani sa pagitan nila nang subukan ni Gianna na humawak ng isang panulat para pirmahan ang isang legal na dokumento mula kay Attorney Vargas.
Hirap ang kanyang mga daliri, nanginginig at tila ayaw sumunod. Maingat na ipinatong ni Theo ang kanyang malaking palad sa ibabaw ng kamay ni Gianna. Ginagabayan ang bawat galaw nito. Sa simpleng pagdampi ng kanilang mga balat, naramdaman ni Gianna ang isang kuryente ng pag-asa, isang patunay na ang kanyang mga kamay, bagaman may mga sugat, ay maaari pa ring lumikha ng isang bagong bukas. Kinagabihan, habang naghahanda na si Gianna para sa kanyang pagtulog sa loob ng kanyang silid sa ospital, isang hindi inaasahang tunog ng mabibigat na yabag ang narinig mula sa pasilyo. Ang tunog ng mga yabag na yon ay hindi maayos, tila isang taong nawawalan ng balanse. Bumukas ang pinto ng walang babala. Isang amoy ng alak at pait ang pumasok sa loob. Nakatayo sa pintuan si Lucas. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at desperasyon. Hawak niya ang isang bote ng alak at ang kanyang damit ay gusot-gusot. Mukha siyang taong galing sa impyerno. Gianna. Ang boses ni Lucas ay gumaralgal, tila isang hayop na nasugatan. Masaya ka na ba? Tingnan mo ako. Nawala ang lahat sa akin. Si Clara. Ang pera. Ang kumpanya. Dahil sa'yo. Dahil sa sumpa mo. Hindi natinag si Gina. Nanatili siyang nakaupo sa kanyang kama. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad. Hindi ako ang sumira sa'yo, Lucas. Sarili mo ang sumira sa sarili mo. Ang kasakiman ninyo ni Doña Carmen ang nagbaon sa inyo sa hukay na kayo rin ang humukay. Lalong nagalit si Lucas. Lumapit siya ng pasuray-suray at hinawakan na ng mahigpit ang balikat ni Gianna. Ibalik mo sa akin ang lahat. Iurong mo ang demanda. Sabihin mo sa korte na nagkamali ka lang. Gianna, asawa mo pa rin ako. Utang na loob mo sa pamilya ko ang buhay mo. Wala na akong utang na loob sa inyo, Lucas. Kalmadong sagot ni Gianna habang pilit niyang tinatanggal ang kamay ni Lucas sa kanyang balikat. Dahil sa sulat na iniwan ng nanay ko, nalaman ko na kayo ang may malaking utang sa amin. At ngayon, sisiguraduhin kong babayaran niyo ang bawat sentimo, bawat luha, at bawat patak ng dugo na kinuha niyo sa amin. Doon ay tuluyang nawalan ng kontrol si Lucas. Itinaas niya ang kanyang kamay, tila may balak na saktan muli ang babaeng minsang sumamba sa kanya. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang palad, mabilis na bumukas ang pinto at isang matigas na bisig ang humarang sa kanya. Si Dr. Theo, nakapapabalik pa lamang mula sa kanyang duty, ay nakatayo roon na may madilim na ekspresyon sa mukha. Ang kanyang presensya ay tila isang dambuhalang pader na naghahati sa nakaraan at sa kinabukasan. Huwag mong susubukang hawakan siya muli, Lucas. Ang boses ni Theo ay mababa, ngunit puno ng panganib. Dahil sa oras na ito, hindi ka lang sa batas mananagot. Mananagot ka sa akin. Nabitawan ni Lucas ang bote ng alak. Sa labas ng pasilyo, narinig ang tunog ng papalapit na mga gwardya ng ospital. Sa gitna ng kaguluhan, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Theo mula sa reception desk. Isang babaeng nagngangalang Lumina, ang mismong pangalan ng yumao ng ina ni Gianna, ang naghahanap sa kanila sa lobby. Ang gabi ng grand launching ng Lumina's recipe ay hindi lamang isang pagtitipon ng mga elite sa mundo ng culinary. Ito ang gabi ng paghuhukom. Ang buong ballroom ng isang sikat na hotel sa Maynila ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang bawat sulok ay amoy ng sariwang vanila at ng kakaibang bango ng mga pampalasa na tanging si Gianna lamang ang nakakaalam ng timpla. Sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Gianna sa harap ng isang malaking salamin sa backstage. Nakatitig siya sa kanyang sarili. Nakasuot siya ng isang eleganteng puting gown na gawa sa seda na tila balot ng liwanag. Ngunit ang pinakaimportanteng bahagi ng kanyang kasuotan ay ang mga guwantes na seda na may burda ng maliliit na perlas na maingat na nagtatago sa mga peklat ng kanyang nakaraan. Ang kanyang mga kamay ay maaaring may mga sugat, ngunit ang kanyang espiritu ay mas matigas pa sa bakal. Pumasok si Dr. Theo sa silid.
nakasuot ng isang selyadong itim na tuxedo. Huminto siya sa likuran ni Gianna at dahan-dahang inayos ang kwintas ng dalaga. Ito ang kanilang golden moment. Isang sandali ng katahimikan kung saan ang init ng kanyang mga daliri sa balat ni Gianna ay nagpapadala ng mensahe ng walang hanggang suporta. "You look breathtaking, Gianna," bulong ni Theo. Ang kanyang boses ay puno ng paghanga. Handa na ang lahat. Handa na ang mundo na malaman ang katotohanan. "Salamat, Theo. Kung wala ka, baka nasa madilim pa rin akong kwarto ng ospital," sagot ni Gianna habang nakatingin sa refleksyon ng doktor sa salamin. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nagniningning na pruweba ng kanyang paghilom. Bago pa man sila lumabas, isang matandang babae na nakasuot ng simpleng barot saya ang dinala ng mga security sa kanilang silid. Siya ang babaeng nagpakilalang lumina sa lobby noong nakaraang gabi. Nang makita siya ni Gianna, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. "Nanay Soleng?" Gulantang na wika ni Gianna. Hindi ito ang kanyang ina, kundi ang matalik na kaibigan at katiwala ng kanyang ina na si Aling Soleng. Inakala ni Gianna na namatay na ito sa isang sunog maraming taon na ang nakalilipas. Hawak ni Aling Soleng ang isang luma at maitim na bag. "Gianna, anak, patawad kung ngayon lang ako nagpakita," umiiyak na sabi ng matanda. "Itinago ko ang pangalan ng nanay mo para protektahan ang mga huling ebidensya. Noong pinalayas ka ni na Doña Carmen, alam kong ikaw na ang susunod nilang sisirain." Inilabas ni Aling Soleng ang isang orihinal na titulo ng lupa at mga sulat kamay na kasunduan na may pirma ni Don Luke. Dito napatunayan na ang buong lupain ng pamilya Luke ay isang trust fund para kay Gianna na kinuha lamang ng pamilya Luke sa pamamagitan ng panlilinlang. Ang misteryo ng babaeng nagngangalang Lumina ay nalutas. Siya ang buhay na saksi sa pagnanakaw ng kanyang pagkatao. Sa kabilang bahagi ng ballroom, pasuray-suray na pumasok si Lucas. Ang kanyang mukha ay maputla, ang kanyang mga mata ay lubog, at amoy siya ng alak sa kabila ng pagtatangka niyang magmukhang formal. Kasama niya si Doña Carmen na pilit itinatago ang kaba sa likod ng kanyang makapal na makeup. Dumating sila hindi para magdiwang, kundi para gumawa ng iskandalo at bawiin ang atensyon ng publiko. Nang umakyat si Gianna sa entablado, ang lahat ng bulungan ay tumigil. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang dignidad. Hawak niya ang mikropono at sa unang pagkakataon, hindi siya ang mahinang asawa ni Lucas Luke. "Magandang gabi sa inyong lahat." Panimula ni Gianna, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ang luminous recipe ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa katotohanan. Sa loob ng 7 taon, ang mga recipe na tinatangkilik ninyo sa Luke Restaurants ay ninakaw mula sa aking ina. At ang mga kamay na nagluto ng tagumpay nila, dahan-dahang itinaas ni Gianna ang kanyang mga kamay na nakagwantes, ay ang mga kamay na winasak nila nang hindi na ako kailangan. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa madla. Ang mga screen sa likuran ay nagpakita ng mga dokumentong ibinigay ni Aling Soleng. Ang mga orihinal na titulo at ang di maikakailang ebidensya ng pagnanakaw ng pamilya Luke. "Sinungaling!" sigaw ni Lucas mula sa ibaba. Pilit na umaakyat sa entablado, ngunit mabilis siyang hinarang ng mga tauhan ni Theo. "Baliw ka, Gianna! Gawa-gawa mo lang ang lahat ng iyan dahil iniwan kita." Hindi natinag si Gianna. Tiningnan niya si Lucas nang may matinding pandidiri, ngunit may halong awa. "Lucas, wala na ang mga kasinungalingan niyo. At tungkol sa pag-iwan mo sa akin, salamat. Dahil kung hindi mo ako itinapon, hindi ko matatagpuan ang tunay na nagpapahalaga sa akin." Sinalubong ni Gianna ang tingin ni Theo na nasa gilid ng entablado. Ang kislap sa mga mata ng doktor ay sapat na upang malaman ng lahat kung sino ang tunay na bayani sa buhay ng dalaga. Sa gitna ng kaguluhan, habang kinakaladkad ng mga security si Lucas at ang nanginginig na si Doña Carmen palabas,
Lumapit si Attorney Vargas kay Gianna. May dala itong isang urgent na fax mula sa korte. Chef Gianna, may mas malaki tayong natuklasan. Bulong ng abogado. Hindi lang pagnanakaw ng lupa ang ginawa nila. May kinalaman si Doña Carmen sa aksidente na ikinamatay ng nanay mo 20 taon na ang nakalilipas para tuluyang makuha ang mga recipe. Nanlamig ang buong katawan ni Gianna. Ang kanyang paghihiganti ay hindi na lamang tungkol sa pera o negosyo. Ito ay naging isang laban para sa hustisya ng isang buhay na kinuha ng walang awa. Sa labas ng hotel, habang bumubuhos ang ulan, naiwan si Lucas na nakaupo sa gutter, basang-basa at walang kahit isang kusing. Habang sa loob, nagniningning si Gianna sa piling ni Theo. Ngunit ang bagong impormasyon tungkol sa kanyang ina ay tila isang panibagong sugat na kailangang gamutin. Huwag mong ituro sa akin ang dugo ng iyong ina, Gianna. Isang hamak na tagapagluto lamang siya na binigyan ko ng pagkakataong makatapak sa palasyo ko. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa loob ng madilim at abandonadong kusina ng lumang mansyon ng mga Luk. Ang dati ay nagniningning na mga kagamitang tanso ay ngayon ay nababalot na ng alikabok at sapot ng gagamba. Nakatayo si Gianna sa gitna ng silid. Ang kanyang puting bestida ay tila isang anino ng liwanag sa gitna ng kabulukan. Hawak niya ang lumang medical report na nakuha ni Attorney Vargas, isang dokumentong nagpapatunay na ang pagsabog ng kalan 20 taon na ang nakalilipas ay hindi isang aksidente, kundi isang sadyang pananabutahe. Habang naririnig ni Gianna ang mapangaping boses ng kanyang biyenan, naramdaman niya ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Ang kanyang lalamunan ay nanuyo at ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. Naalala niya ang kanyang ina, ang mga kamay na laging amoy ng bawang at luya, ang mga kamay na huling kumapit sa kanya bago ito lamunin ng apoy. Ang katotohanang ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ang siya palang pumatay sa kanyang tunay na magulang, ay isang lason na unti-unting sumisira sa kanyang natitirang bait. Nakahawak si Dr. Theo sa balikat ni Gianna. Ang kanyang presensya ay ang tanging nagpapanatili sa dalaga upang hindi ito tuluyang bumagsak. Ang init ng palad ng doktor ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na emosyon. Ang palasyong sinasabi mo, Carmen, ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng aking ina. Ang boses ni Gianna ay mahina, ngunit may talim na mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Pinanood mo siyang mamatay para lang makuha ang mga recipe na ito. Ginamit mo ang utang na loob para ikulong ako sa pamilyang ito, habang ang totoo ay ikaw ang may malaking utang sa bawat hininga ko. Tumawa ng mapakla si Doña Carmen. Ang kanyang muka ay naging isang maskara ng kasamaan. At ano ngayon? Sino ang maniniwala sa'yo? Patay na ang lahat ng saksi. Ang aling-suleng mo ay isang matandang ulyanin na. Ako ang pamilya Luke. Ako ang batas sa kumpanyang ito. Sa isang sulok ng kusina, nakaupo si Lucas sa sahig. Yakap-yakap ang kanyang mga binti. Ang kanyang mga mata ay walang buhay, nakatitig sa kawalan habang nakikinig sa pag-amin ng kanyang ina. Ang lalaking dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay tila isang basang sisiw na nawalan ng direksyon. Ang katotohanan na ang buong yaman nila ay bunga ng isang karumal-dumal na krimen ay ang huling dagok na tuluyang sumira sa kanyang isipan. Isang golden moment ang naganap ng dahan-dahang lumapit si Gianna sa lumang counter ng kusina. Hinaplos niya ang magaspang na ibabaw nito gamit ang kanyang mga kamay na nakaguwantes. Sa isang sandali, tila naramdaman niya ang init ng presensya ng kanyang ina. Pumikit siya at huminga ng malalim, hinahayaan ang kanyang sarili na madama ang huling bakas ng pagmamahal na naiwan sa lugar na yon. Hindi na siya natatakot. Ang seo sa kanyang mga kamay ay hindi na tanda ng kahihiyan, kundi isang simbolo ng kanyang pakikidigma para sa hustisya. Hindi na kailangan ng ibang saksi, Carmen.
sabi ni Gianna habang binubuksan ang kanyang bag at inilalabas ang isang maliit na recording device. Ang bawat salitang binitiwan mo ngayon ay narinig na ng mga pulis na nasa labas ng pintong ito. At ang kasong isasampa ko sa iyo ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay para sa buhay ng aking ina na ninakaw mo. Namutla ang Donya. Ang kanyang mapagmataas na tindig ay uunti-unting gumuho. Susubukan niya sanang sunggaban si Gianna. Ngunit mabilis na humarang si Theo. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta ng panganib sa sino mang susubok na saktan ang dalaga. Biglang tumayo si Lucas mula sa sahig. Isang nakakakilabot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatitig sa kanyang ina. Tama si Gianna. Lahat tayo ay dapat nang matapos. Kung walang pamilya, Luke, wala nang sakit, di ba? Mabilis na kinuha ni Lucas ang isang lighter mula sa kanyang bulsa. Sa isang iglap, ibinuhos niya ang natitirang alak sa kanyang bote sa mga lumang kurtina ng kusina. Ang takot ay mabilis na lumaganap sa mga mata ni Gianna. Lucas, huwag! Sigaw ni Gianna. Ngunit huli na ang lahat. Ang maliit na apoy mula sa lighter ay mabilis na kumapit sa tuyong tela. Ang usok ay nagsimulang bumalot sa silid na nagpapaalala kay Gianna sa pinakatraumatikong gabi ng kanyang kabataan. Ang init ng apoy ay tila humahaplos sa kanyang mga seo. Muling binubuhay ang takot na matagal na niyang pilit na ibinabaon. Hinila ni Theo si Gianna patungo sa pintuan, ngunit ang dalaga ay lumingon pa sa kanyang asawa at sa biyenan na ngayon ay napalilibutan na ng apoy. Sa kabila ng lahat ng sakit, isang tanong ang nanatiling nakasabit sa kanyang isipan habang papalabas sila ng nagliliyab na mansyon. Hanggang saan kayang sirain ng isang tao ang kanyang sarili para lamang sa isang kasinungalingang itinayo sa dugo? Ang makapal na usok ay tila mga itim na kamay na sumasakal sa hininga ni Gianna, habang ang paligid ay unti-unting nilalamon ng nagngangalit na apoy. Ang bawat paglagutok ng tuyong kahoy at ang pagbagsak ng mga bahagi ng kisame ay nagpapaalala sa kanya ng gabi kung kailan nawala ang kanyang ina. Sa gitna ng kaguluhan, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa realidad ay ang mahigpit na hawak ni Theo sa kanyang baywang. Hindi siya hinahayaan ng doktor na muling lamunin ng trauma. Gianna, huwag kang titingin sa likod. Huminga ka ng malalim. Lalabas tayo rito. Ang sigaw ni Theo ay bahagyang natatabunan ng ingay ng nasusunog na mansyon. Ngunit ang determinasyon sa kanyang boses ay tila isang kalasag na pumoprotekta sa dalaga. Nang sa wakas ay makalabas sila sa nagbabagang pintuan, sinalubong sila ng malamig na hangin ng gabi at ng mga nagkikislapang pula at asul na liwanag mula sa mga sasakyan ng bumbero at pulis. Napaluhod si Gianna sa damuhan, ubo ng ubo habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa nagliliyab na gusali. Doon sa loob, nakita niya si Doña Carmen na kinaladkad ng mga bumbero palabas, basang-basa at nanginginig sa takot, habang si Lucas ay nakaupo sa gilid ng isang ambulansya, tulala at tila nawala na sa sariling katinuan. Lumapit ang mga pulis kay Doña Carmen. Sa gitna ng abo at usok, ang marangyang anyo ng matanda ay tuluyan ng naglaho. Wala na ang kanyang mga perlas, wala na ang kanyang autoridad. Ang tanging natira ay isang matandang babaeng nahuli sa sarili niyang patibong. Carmen Luke, isinasailalim ka sa pag-aresto para sa kasong arson at murder. Ang boses ng opisyal ay mariin habang ikinakabit ang malamig na bakal ng posas sa mga kamay ng matanda. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Doña Carmen kay Gianna. Isang tingin na puno ng sumpa at hindi pagsisisi. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na umiwas si Gianna. Sinalubong niya ang tingin ng biyenan nang may kapayapaan sa kanyang mga mata. Ang lahat ng lason ng utang na loob ay tuluyan ng natunaw kasabay ng pagtupok ng apoy sa mansyong naging kulungan niya
Sa loob ng 7 taon, isang golden moment ang namayani nang lumapit si Theo kay Gianna pagkatapos niyang asikasuhin ang mga pulis. Maingat niyang hinubad ang mga guwantes ni Gianna upang suriin kung may mga bagong paso o sugat ang mga kamay nito. Habang tinitingnan ni Theo ang mga daliri ni Gianna, nanginginig ang kanyang sariling mga kamay, isang bihirang pagkakataon para sa isang matapang na doktor. Salamat sa Diyos. Ligtas ang mga kamay mo. Bulong ni Theo, ang kanyang boses ay gumaralgal sa tindi ng kaba na ngayon lang lumabas. I was so scared, Gianna. Akala ko mawawala ka ulit sa akin. Dahan-dahan, sa harap ng naglalagablab na mansyon na sumisimbolo sa kanyang nakaraan, iniangat ni Gianna ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Theo. Ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Gianna ang init ng sarili niyang balat sa balat ni Theo nang walang anumang harang. Hindi na ako mawawala, Theo. Dahil sa pagkakataong ito, ako na ang pumili na manatili sa tabi mo. Kinabukasan, sa loob ng isang pribadong silid sa ospital na malayo sa ingay ng media, dumating si Attorney Vargas. May dala itong balitang nagpabilis sa tibok ng puso ni Gianna. Chef Gianna, opisyal na nating naisampa ang lahat ng ebidensya. Ang recording ng pag-amin ni Carmen ay tinanggap ng korte bilang primary evidence. Paliwanag ng abogado. At tungkol kay Lucas, ang psychiatric report ay nagpapatunay na hindi na siya fit para humarap sa paglilitis sa ngayon. Ililipat siya sa isang state facility para sa mga may malalang mental breakdown. Tumango si Gianna. Ramdam ang isang kakaibang bigat sa kanyang dibdib. Hindi siya masaya sa sinapit ni Lucas, ngunit hindi rin siya nakakaramdam ng pagsisisi. Ito ang bunga ng mga desisyong pinili ni Lucas. Ang kanyang pag-ibig sa asawa ay matagal nang naging abo. At ang natira na lamang ay ang obligasyon niyang ayusin ang mga nasirang buhay na naiwan ng pamilya, Luke. Habang naghahanda silang umalis sa ospital upang simulan ang muling pagbubukas ng Luminous Recipe, isang misteryosong dokumento ang iniabot ng isang nurse kay Gianna. Galing daw ito sa isang pribadong courier. Nang buksan ni Gianna ang sobre, isang litrato ang bumagsak sa kanyang kandungan. Litrato yon ni Clara, ang kabit ni Lucas na kasalukuyang nasa isang beach sa ibang bansa. Ngunit hindi iyon ang nakakagulantang. Ang nakasulat sa likod ng litrato ay isang babala na nagpalamig sa dugo ni Gianna. Huwag mong akalaing tapos na ang lahat, Gianna. Ang yaman na kinuha ko sa pamilya Luke ay maliit na bahagi lang ng totoong premyo. Tandaan mo ang pangalang Donato, ang lalaking matagal nang naghahanap sa nanay mo. Sino si Donato? At bakit tila may mas malalim pang sikreto ang kanyang ina na hindi alam ni Aling Suleng? Ang tagumpay ni Gianna sa korte at sa negosyo ay tila isang simula lamang ng isang mas malaking laban na hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kanyang tunay na pinagmulan. Tiningnan ni Gianna si Theo na kasalukuyang nakikipag-usap sa mga nurse. Sa gitna ng kanyang takot, nahanap niya ang lakas sa mga mata ng doktor. Ang laban ay maaaring lumalalim, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging tagapagtanggol ng kanyang sariling katotohanan. Hindi pa pala tapos ang ulan, kahit tuyo na ang aking mga luha. Ang mga salitang ito ay pabalit-balik sa isipan ni Gianna habang pinagmamasdan niya ang dagsa ng mga tao sa labas ng kanyang bagong restaurant, ang Luminous Heritage. Matagumpay ang muling pagbubukas. Ang bango ng kanyang mga niluluto ay tila isang himig na umaakit sa lahat, isang tagumpay na binuo mula sa abo ng kanyang nakaraan. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na puting chef's coat, ang kanyang mga kamay, na nakasuot pa rin ng manipis na seda, ay nanginginig. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pangalang Donato na nakaukit sa kanyang isipan. Habang tinutulungan siya ni Mateo sa pag-aayos ng mga huling sangkap, pumasok si Dr. Theo sa kusina. Hindi na siya nakasuot ng puting coat ng doktor. Nakasuot siya ng isang asul na polo shirt na nagpapalabas ng kanyang pagiging maingat at maalaga.
Gianna, kailangan nating mag-usap, mahinang sabi ni Theo. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala na pilit niyang itinatago sa harap ng ibang tauhan. Dinala ni Theo si Gianna sa kanyang maliit at pribadong opisina sa itaas ng restaurant. Inilapag ng doktor ang isang folder na puno ng mga lumang dokumento at mga dyaryo mula sa ibang bansa. Pinaimbestigahan ko ang pangalang Donato na binanggit sa sulat ni Clara, panimula ni Theo. Gianna, ang pangalang Donato ay hindi lamang isang estranghero. Siya ay si Donato Santillan, ang nagmamay-ari ng Santillan Food Group, ang pinakamalaking kalaban ng pamilya Luke noong nabubuhay pa ang nanay mo. At ang mas nakakagulat, siya ang lalaking huling nakitang kasama ng nanay mo bago ang trahedya 20 taon na ang nakalilipas. Nanlamig ang buong katawan ni Gianna. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok. Ano ang ibig mong sabihin, Theo? Na may kinalaman ang taong ito sa pagkamatay ng nanay ko? Hindi lang iyon. Pagpapatuloy ni Theo habang hinahawakan ng maingat ang nanginginig na kamay ni Gianna. Ito ang kanilang golden moment. Sa gitna ng bagong takot, ang init ng palad ni Theo ang nagsisilbing tanging katotohanan na maaari niyang panghawakan. Ayon sa mga lumang record ng ospital na nakuha ko, si Donato Santillan ang palihim na nagbayad sa lahat ng gastusin sa libing ng nanay mo. Bakit niya gagawin yon kung magkalaban sila sa negosyo? Bago pa man makasagot si Gianna, isang marangyang itim na sasakyan ang huminto sa harap ng restaurant. Bumukas ang pinto at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng isang napaka-eleganteng pulang suit. Siya, si Isabela Santillan, ang anak ni Donato at ang kasalukuyang CEO ng Santillan Food Group. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad at ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Pumasok si Isabela sa restaurant ng walang pasabi. Tinitingnan ang paligid ng may halong panguuyam. Nang makita siya ni Gianna sa itaas ng hagdan, naramdaman niya ang isang bagong uri ng panganib. Ito ay hindi tulad ng krudo at maingay na kasamaan ni Clara o Doña Carmen. Ito ay isang panganib na balot ng talino at kapangyarihan. So, ikaw pala ang tanyag na Gianna. Ang boses ni Isabela ay malambing ngunit may talim. Umakyat siya sa hagdan at huminto sa harap ni Gianna at Theo. Maganda ang kinalabasan ng paghihiganti mo sa mga Luke, pero huwag mong isipin na ang paggamit sa pangalan ni Lumina ay magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ang pangalang iyan ay pag-aari ng nakaraan na dapat ay nanatiling nakabaon. Anong kailangan mo, Miss Santillan? Matapang na tanong ni Gianna, kahit na nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Narito ako para bigyan ka ng babala. Ngumiti si Isabela, isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang aking ama ay pabalik na sa Pilipinas at hindi siya natutuwa na ang mukha mo ay nasa bawat pahayagan ngayon. May mga sikretong mas mabuting hindi na nabubunyag, Gianna. Kung mahal mo ang buhay mo at ang doktor na ito, isara mo ang restaurant na ito at umalis ka na habang may oras pa. Hindi ako aalis, sagot ni Gianna. Ang kanyang boses ay naging matatag. Masyadong marami nang kinuha sa akin. Kung may kinalaman ng ama mo sa pagkamatay ng nanay ko, sisiguraduhin kong malalaman ng buong mundo ang katotohanan. Tumingin si Isabela kay Theo, pagkatapos ay muling ibinaling ang tingin kay Gianna. Katotohanan? Minsan, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang kasinungalingan. Magkita tayo sa korte, Gianna, o baka naman sa susunod na libing. Nang makaalis si Isabela, iniwan niya ang isang mabigat na ulap ng takot sa loob ng silid. Niyakap ni Theo si Gianna mula sa likuran. Sinusubukang ibigay ang lahat ng kanyang lakas. Hindi kita pababayaan, Gianna. Lalaban tayo. Ngunit habang nakatingin si Gianna sa bintana, nakita niya ang isang misteryosong lalaki sa kabilang panig ng kalsada, nakasuot ng sombrero at nakatingin ng diretso sa kanya.
Sa kamay ng lalaki ay isang lumang locket, isang locket na katulad ng suot ng kanyang ina sa huling litrato nito. Sino ang lalaking iyon at ano ang koneksyon niya kay Donato? Ang tagumpay ni Gianna ay tila isang mitya lamang ng isang mas malaking pagsabog na malapit nang maganap. Ang bawat hakbang ni Gianna sa basang kalsada ay tila sinasabayan ng mabilis na pintig ng kanyang puso. Sa kabila ng banta ni Isabela at ng mahigpit na bilin ni Theo na huwag lalayo, hindi mapigilan ni Gianna ang kanyang mga paa. Ang locket na nakita niya sa kamay ng misteryosong lalaki ay parang isang magnet na humihila sa kanya patungo sa katotohanan matagal nang itinago ng ulan at panahon. Sino ka? Bakit mo hawak ang gamit ng nanay ko? Ang boses ni Gianna ay halos mapatid habang hinahabol niya ang lalaki sa isang madilim na eskinita sa likod ng restaurant. Tumigil ang lalaki. Dahan-dahan itong humarap at sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakita ni Gianna ang isang mukhang puno ng peklat at pait. Siya si Mang Carding, ang dating personal na driver ni Donato Santillan na matagal nang pinaghahanap ng batas dahil sa isang kasong hindi napatunayan. Inabot ni Mang Carding ang locket kay Gianna. Nang mahawakan ni Gianna ang malamig na metal, naramdaman niya ang isang kuryente ng takot at pananabik. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, maingat niyang binuksan ang locket. Ang kanyang hininga ay tila tumigil nang makita ang litrato sa loob. Hindi lang ito litrato ng kanyang ina. Katabi nito ang isang batang Donato Santillan. Kapwa sila nakangiti. At sa likod ay may nakasulat na, "Para sa ating munting anghel, Gianna." Anong ibig sabihin nito, Mang Carding? Bulong ni Gianna, ang kanyang mga luha ay nagsimulang humalo sa patak ng ulan. Hindi ba't magkalaban ang nanay ko at ang mga Santillan? Iyon ang gustong palabasin ni Doña Carmen at ni Donato noon, Gianna. Ang boses ni Mang Carding ay gumaralgal. Ang katotohanan ay ang nanay mo, ang kaisa-isang babaeng minahal ni Donato. Ikaw ay isang Santillan, Gianna. Hindi ka lang basta anak ng isang tagapagluto. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng Santillan Food Group. Tila gumuho ang langit sa ibabaw ni Gianna. Ang buong buhay niya ay itinayo sa isang malaking kasinungalingan. Kaya pala ganoon na lamang ang galit ni Doña Carmen sa kanyang ina. Hindi dahil sa mga recipe, kundi dahil sa katotohanang ang batang kinupkop nila ay ang anak ng kanilang pinakamakapangyarihang kakalaban. Isang golden moment ang namayani ng mabitawan ni Gianna ang locket sa putikan at mabilis siyang sinalo ni Theo na kanina pa pala siya hinahanap. "Gianna! Pinakaba mo ako!" Sigaw ni Theo habang mabilis na hinuhubad ang kanyang jacket upang ibalot sa nanginginig na katawan ni Gianna. Anong nangyari? Sino ang lalaking ito? Hindi na nakasagot si Mang Carding dahil mabilis itong naglaho sa dilim nang makarinig ng tunog ng paparating na sasakyan. Niyakap ni Gianna si Theo nang napakahigpit. Isinusubsob ang kanyang mukha sa dibdib ng doktor. Sa gitna ng lamig at gulo ng kanyang isipan, ang init ni Theo ang tanging nagpapanatili sa kanya sa tamang huwisyo. "Theo, ang nanay ko, at si Donato?" Hindi maituloy ni Gianna ang kanyang sasabihin dahil sa sobrang pagkabigla. Dinala ni Theo si Gianna pabalik sa loob ng restaurant, malayo sa mga matang mapanghusga. Pinaupo niya ang dalaga at binigyan ng mainit na tsa. Ang bawat galaw ni Theo ay puno ng pagmamahal. Tila ba siya ang tagapangalaga ng isang sugatang kaluluwa. "Narinig ko ang sinabi ng matanda, Gianna." Mahinang sabi ni Theo habang hinahaplos ang mga kamay ni Gianna na wala ng guwantes. Kung totoo ang sinasabi niya, kaya pala ganoon na lamang ang pagbabanta ni Isabela. Natatakot siyang malaman ng mundo na ikaw ang may mas malaking karapatan sa lahat ng meron siya ngayon. "Pero bakit hinayaan ni Donato na mamatay ang nanay ko sa apoy?" Tanong ni Gianna, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Kung mahal niya kami, bakit hindi niya kami iniligtas?" "Iyon ang kailangan nating alamin," sagot ni Theo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang pangako ng pakikipaglaban.
Ngunit kailangan nating mag-ingat. Kung alam ni Isabela na hawak mo na ang locket na ito, hinding-hindi ka na niya tatantanan. Kinabukasan, habang nasa gitna ng paghahanda para sa tanghalian, isang hindi inaasahang balita ang yumanig sa buong bansa. Ang balita ay tungkol kay Donato Santillan. Ang makapangyarihang negosyante ay pumanaw na sa ibang bansa dahil sa isang biglaang atake sa puso. Ilang oras bago ang kanyang nakatakdang paglipad pabalik ng Pilipinas. Nanlamig si Gianna. Ang tanging taong makakapagbigay sa kanya ng sagot ay wala na. Ngunit ang mas nakakatakot ay ang nilalaman ng huling habilin ni Donato na binasa ni Isabela sa isang live press conference. Ang lahat ng ari-arian ng aking ama ay ipapamana sa akin. Ang boses ni Isabela sa TV ay puno ng tagumpay. Ngunit may isang espesyal na provision. Isang malaking bahagi ng shares ay mapupunta sa isang babaeng nagngangalang Lumina kung siya ay buhay pa. At kung hindi, ang shares na ito ay mapupunta sa kumpanya. Tumingin si Isabela ng diretso sa kamera. Tila ba alam niyang nakatingin si Gianna sa kabilang panig ng screen. Isang mapanganib na hamon ang nakasilay sa kanyang mga labi. Sino ka ba talaga, Gianna? Bulong ni Theo habang nakatitig din sa screen. Ang laban para sa hustisya ay naging isang madugong laban para sa pagkakakilanlan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Gianna mula sa isang abogado na hindi niya kilala. Ang boses sa kabilang linya ay malamig at formal. Mrs. Luke. O dapat ko bang sabihing Miss Santillan? May hawak akong isang video message mula sa iyong ama na ginawa niya 20 taon na ang nakalilipas. Ngunit may isang kondisyon. Kailangan mong pumunta ng mag-isa sa lumang rest house ng mga Santillan sa Tagaytay ngayong gabi. Cliffhanger. Habang paalis si Gianna nang hindi nagpapaalam kay Theo, isang itim na sasakyan ang tahimik na sumusunod sa kanya mula sa malayo. Sa loob ng sasakyan, hawak ni Isabela ang isang baril. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagnanasang tapusin na ang lahat. Maligayang pagdating sa impyerno, kapatid ko. Ang boses ni Isabela ay kasing lamig ng hanging humahampas sa labas ng abandonadong rest house sa Tagaytay. Ang paligid ay nababalot ng makapal na hamog. Tila tinatago ang krimen na malapit ng maganap. Nakatayo si Gianna sa gitna ng madilim na sala. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa loob ng kanyang bulsa. Sa harap niya, nakaupo si Isabela sa isang lumang silya. May hawak na isang baso ng alak at isang maliit na itim na remote control. Hindi ka abogado. Ang boses ni Gianna ay nanginginig sa galit at lamig, ngunit nananatiling matatag ang kanyang paningin. Ikaw ang pumatay sa ama ko, di ba? Pinabilis mo ang kanyang kamatayan para hindi niya mabago ang diwa ng kanyang testamento. Isang mapait na tawa ang kumawala sa labi ni Isabela. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit kay Gianna, saka bumulong ng malamig at matalim. Masyado kang mausi sa Gianna. Ang tatay natin, hindi sakit ang pumatay sa kanya, kundi ang konsensya niya dahil sa nanay mong hampas lupa. At ang sunog 20 taon na ang nakalipas, hindi lang si Doña Carmen ang may kagagawan noon. Ang nanay ko mismo ang nag-utos na buhusan ng gasolina ang bahay. At ngayong gabi, pubumaw. Tatapusin ko ang sinimulan ng nanay ko. Nanlamig ang buong pagkatao ni Gianna. Ang bawat salita ni Isabela ay tila isang kutsilyong humihiwa sa kanyang puso. Ang trahedyang sumira sa kanyang buhay ay bunga ng isang masalimuot na sabuatan ng 2 pamilyang sakim. Sa sandaling iyon, ang takot ni Gianna ay napalitan ng isang dambuhalang puot. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang mga kamay na pinadurog ni Lucas. Ang mga kamay na pinaghirapang buuin muli ni Theo. Bakit, Isabela? Tanong ni Gianna habang unti-unti siyang umaatras patungo sa balkonahe. Mayaman ka na. Nasa iyo na ang lahat.
Bakit kailangang patayin mo pa ang lahat ng may koneksyon sa nakaraan? Dahil hanggat humihinga ka, ikaw ang buhay na paalala na ang buong Santillan Food Group ay itinayo sa pagnanakaw ng buhay ng nanay mo. Bulyaw ni Isabela, sabay labas ng isang maliit at makintab na baril mula sa kanyang bag. Dito magtatapos ang Lumina's recipe. Dito magtatapos ang lahat ng SEO mo. Sa gitna ng tensyon, bago pa man maikasa ni Isabela ang baril, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang narinig. Ngunit hindi ito tunog ng marahas na pagsipa, kundi ang mabilis na pagpasok ng isang taong puno ng desperasyon. Si Dr. Theo. Mabilis na humarang si Theo sa pagitan ni Gianna at ng dulo ng baril ni Isabela. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng lambing, ay ngayon ay nababalot ng isang nakakatakot na dilim. Ang kanyang presensya ay tila isang pader ng apoy na handang lamunin ng sino mang susubok na saktan ang kanyang mahal. Ibagsak mo ang baril na yan, Isabela. Ang boses ni Theo ay mababa, ngunit puno ng panganib. Naka-broadcast ang buong usapan ninyo sa mga pulis na nasa ibaba ng burol na ito. Bawat salitang binitiwan mo tungkol sa nanay mo at kay Doña Carmen ay sapat na upang mabulok ka sa kulungan habang buhay. Namutla si Isabela. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Paano? Paano mo ako nahanap? Hindi mo kailanman maiintindihan ng isang lalaking kayang itaya ang buhay para sa babaeng mahal niya. Sagot ni Theo habang dahan-dahang lumalapit. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang nakataas, ngunit handang sumunggab sa anumang sandali. Isang golden moment ang naganap ng hawakan ni Theo ang kamay ni Gianna sa kanyang likuran. Sa gitna ng panganib, ang pagdampi ng kanilang mga palad ay nagbigay kay Gianna ng lakas na kailangan niya upang hindi mawalan ng malay. Ang init ni Theo ay tila isang sumpa sa dilim, isang pangako na hindi na siya muling lalakad nang mag-isa sa ulan. Sa labas, narinig na ang tunog ng mga sirena ng pulis na papakyat sa kalsada ng Tagaytay. Ang mga asul at pulang liwanag ay nagsimulang tumagos sa makapal na hamog, nagbibigay ng pag-asa sa gitna ng kamatayan. Nanginig si Isabela at itinutok ang baril sa sarili niya. Pero bago siya makaputok, mabilis siyang sinugod ng mga pulis. Ang pagbagsak ng baril sa sahig ang naging hudyat ng wakas ng lahat. Niyakap ng napakahigpit ni Theo si Gianna. Isinusubsob ang kanyang mukha sa leeg ng dalaga. Nararamdaman ni Gianna ang mabilis na tibok ng puso ng doktor. Ang bawat pintig ay nagsasabing, "Ligtas ka na. Ligtas ka na." "Tapos na, Gianna," bulong ni Theo, habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa chef's coat ng dalaga. "Wala na silang magagawa sa'yo. Ang katotohanan ay malaya na." Dinala ni Theo si Gianna palabas ng rest house. Habang pababa sila ng hagdan, nakita ni Gianna ang pagkakadala kay Isabela sa loob ng sasakyan ng pulis. Wala na ang CEO ng Santillan. Tanging isang talunang babae na lamang ang natira. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalakad, napatigil si Gianna. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan nakatago ang bulkang Taal sa ilalim ng gabi. Naisip niya ang kanyang ina, ang mga recipe, at ang mga kamay niyang puno ng SEO. Ang lahat ng sakit ay tila naglaho, pinalitan ng isang matamis na kapayapaan. "Theo," mahinang tawag ni Gianna habang nakahawak sa kanyang locket. "Gusto ko nang magluto, hindi para sa pera, hindi para sa paghihiganti, kundi para sa'yo." Ngumiti si Theo, isang nagniningning, nangiti na tila ang unang sikat ng araw pagkatapos ng isang dambuhalang bagyo. "At ako naman ang magiging tagatikim mo habang buhay." Ang hangin sa loob ng malaking bulwagan ng Santillan Food Group ay mabigat, isang halo ng pananabik at kaba. Nakaupo si Gianna sa dulo ng isang mahabang mesa, hindi bilang isang chef, kundi bilang ang bagong halal na chairwoman ng kumpanya. Sa kanyang harapan, ang mga board members na dati ay tapat kay Isabela ay ngayon ay nakayuko, naghihintay sa kanyang huling desisyon. Ngunit ang pinakamahalagang panauhin ay wala pa.
Pumasok si Dr. Theo sa silid, hindi nakasuot ng doctor's coat, kundi isang eleganteng itim na suit. Lumapit siya kay Gianna at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga, isang tahimik na pagpapakita ng suporta na mas malakas pa sa anumang salita. Hinihintay ka na nila, Miss Santillan. Bulong ni Theo. Ngumiti si Gianna. Sa unang pagkakataon, hindi na niya kinailangan pang itago ang kanyang mga kamay. Ang mga SAO sa kanyang balat ay hindi na mga marka ng kahinaan, kundi mga tropeyo ng kanyang laban. Sabihin mo sa kanila, Gianna Lux Santillan ang pangalan ko, para hindi nila makalimutan kung saan ako nanggaling. Sa gitna ng pagpupulong, isang hindi inaasahang tunog ang nagmula sa labas. Isang taong sumisigaw, pilit na pumapasok sa gusali. Si Lucas. Ang kanyang buhok ay mahaba at magulo, ang kanyang damit ay marumi, at ang kanyang mga mata ay puno ng isang mapanganib na apoy. Nakawala siya. Gianna, nasaan ang pera ko? Nasaan ang bahay ko? Sigaw ni Lucas habang kinakaladkad siya ng mga security guard papalayo. Ibalik mo sa akin ang buhay ko. Ako ang asawa mo. Tumingin si Gianna sa labas ng salaming bintana. Ang lalaking minsang naging mundo niya ay ngayon ay isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Walang galit, walang puot. Tanging isang malalim na awa ang naramdaman niya. Palabasin niyo na siya, mahinang sabi ni Gianna sa mga guard. Wala na siyang magagawa. Isang golden moment ang naganap nang tumayo si Gianna sa harap ng board. Hindi niya tinalakay ang tungkol sa pera o negosyo. Sa halip, inilahad niya ang isang bagong plano. Isang foundation na tutulong sa mga babaeng biktima ng domestic abuse at mga batang ulila na nangangarap maging chef. Ang Luminous Heritage ay hindi magiging isang korporasyong sakim, kundi isang tahanan ng pag-asa. Nang gabing iyon, sa loob ng kusina ng Luminous Heritage, nakatayo si Gianna sa harap ng kalan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa tulong ng mahabang physical therapy at ng pagmamahal ni Theo, unti-unti niyang nababawi ang lakas. Nagluluto siya, hindi para sa mga customer, kundi para sa isang espesyal na panauhin. Pumasok si Theo sa kusina. Dala ang isang maliit na buke ng mga puting rosas. Naalala niya ang sinabi ni Gianna sa Tagaytay, ang pangarap nitong magluto para lamang sa kanya. Inihain ni Gianna ang isang simpleng adobo, ang unang putahing itinuro sa kanya ng kanyang ina. Habang kumakain sila sa gitna ng katahimikan ng kusina, nararamdaman nila ang isang kapayapaan na matagal na nilang hinahanap. Pagkatapos kumain, hinawakan ni Theo ang mga kamay ni Gianna. Gianna ang mga kamay na ito, ang nagtayo ng isang imperyo, ang nagbagsak ng mga kaaway, at ang naghilom sa sarili nilang mga sugat. Pero may isang bagay pa silang hindi nagagawa. Dahan-dahang lumuhod si Theo sa harap ni Gianna. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang lumang kahon ng pelus na nahulog niya noon sa ospital. Sa pagkakataong ito, hindi ito aksidente. Gianna Lux Santillan. Ang mga kamay na ito. Papayag ka bang isusuot ko ang singsing na ito? At hahayaan mo akong maging iyong tagapangalaga, iyong tagapagtanggol, at iyong tagatikim habang buhay? Ang mga luha na pumatak mula sa mga mata ni Gianna ay hindi na luha ng pait, kundi luha ng purong kaligayahan. Itinaas niya ang kanyang kamay na may eseo, at dahan-dahang isinuot ni Theo ang singsing sa kanyang daliri. Ang ginto ay tila naging isang korona sa kanyang mga sugat, isang simbolo na ang bawat sakit ay may katumbas na kaligayahan. Hindi sila naghalikan ng marahas. Sa halip, dahan-dahang inilapit ni Theo ang kanyang noo sa noo ni Gianna at hinayaan nilang ang kanilang mga hininga ay maging isa. Ang pag-ibig na binuo mula sa abo ng trahedya ay ang pinakamatibay sa lahat.